Yung bench niya, ano lang siya eh. Tawag dito, ah, control lang din siya nun eh. 200. 7. Parang 7 lang eh. Nakita ko. Tsaka nag-ano rin sila nun. Kasi medyo humahabol to si ano eh. Sino? Yung isa. Although malayo-layo. Hindi, Ay, si si ano yung pangalawa. German. Oo, yung... Yung ano? Si tawag kami sa ganong ano eh. Kulit ng structure ng katawan nun eh. Oo. The Last Boss. Tangina. Alam mo, ano lang, pero napakalakas pala, no? Oo. May mga ganun tao, dito. Hindi ka nasisino. Hindi ka naman nasisino. Hindi naman. Okay lang. Set na yan. Rolling yan, kanina pa. De, pag ano, dito lang ah. Dito. Yan. Narinig mo? Sa'yo mo? Para sa video. Oh, man. Kasi, Okay. magkahiwalay kasi ito eh. Kaya pumalakpak ako kanina para lang siyang ma-sync. Parang ganun. Kasi medyo, siguro every 25 minutes mag-break lang. Kasi yung camera, napuputol siya every 30 minutes. Okay. Parang ganun. Wait lang, wala lang ako. Pero grabe yung 66, no? Okay. Body weight, putek. Tapos, sabi ni Nick Wonder, siya yung reason kung ba't dapat pag nag-weigh in, nakaubot-ubad. Grabe. Yung iba kasi parang sa local napansin ko Oo. Yung ibang nakakasabay ko. Parang t-shirt socks sinasama nila. Sinasama nga nila eh. Kaya ako rin parang ayun yung mindset ko eh. Oo. Sa pinakamababang body weight as much as possible. Mm. Kung ano yung kaya ko. Kaya parang laging pag-official weight ko, Oo. 91. Pero, ngayong wait lang. Kasama yung nakikita ko, kasama yung t-shirt saka medyas. Oo. Parang hindi nila minamaximize yung Hindi, man. pinaka-lowest body weight as much as possible. Mismo. Kasi, Lalo na sa mga sa competitive. Lalo na kunyari ganun nga. oo. Dikit-dikit na yung numbers nyo. Sobrang laking tulong nun. Sobra. Tamo, nangyari. Di ba? Oo. Parang isang maling pagkakamali lang talaga. Biruin mo parang ang timbang nila, parang point something, 0.10 to 0.15 yung difference. Parang Tik po ganun. 0.10 lang. Pagko 0.10 parang lang. yung third Increment no ng 0.10. Si Panasiata parang 0.20 yung difference niya dun sa Iyak siya eh, no? Kasi kuha niya eh, parang pumiglas ata yung kabila niya. Kasi feel ko, feel ko sa attempt selections din. Possible. Di ba? Possible. Pero, feeling ko rin, Parang, if ever man makuha niya yun, ang laki pa ng cup nung Tagatay. Like for example, makuha niya yun. So, aangat ng total si Panache. kahit magangat pa. Kahit mag-angat pa yun, tamo yung last attempt nung, di ko mabigkas yung pangalan nun Si eh. Pork. Tawag sa kanya Pork. Pork. Ano mo yan, di ba? Nakasama mo siya, di ba? Last Asian. Oo. Diba? Siya? Parang sandbagging lang siya. Parang kinaklamps kasi siya after squats nun. Nakita ko nun, nakahiga na lang siya. Ganun. Parang pinilit na lang ata. Pero nag-champion siya nung last Asians. Nakalimutan kong tinuloy niya pa eh. Pero alam ko nag-champion siya. Oo. Kasi may total siya eh. Parang sandbag lang ata. Sandbag lang. Parang open net lang ata. Alam ko. Oo. Kasi wala rin ako masyadong pake sa mga paligid ko. Sa bagay, kapag nandun ka namin, focus na lang, sarili mo focus na lang talaga. Wala ka nang... Nakita parang, sige, okay, gano'n na lang. Pero yun nga, kumbaga, as much as possible, pag weigh in pa lang, Weigh in. alam mo yun. Kasi wala namang rules. Magubo ka. Wala naman eh. Kasi, meron isa may nagbubuhat dito, nadali din siya ng ganun. Like, body weight lang. Body weight siya, tabla sila lang third. Paring third, siya, eyeing for third siya. Third siya dapat. Tapos tabla sila nung third. So, fourth siya. Talo siya sa body weight. Ang ginawa kasi niya, hindi rin, yun nga, katulad ng ganun. Full pack lahat. Okay. Ganun, hindi siya nagtanggal ng something. Brief lang, ganun. Oo. Kaya ganun may way naman yan eh. Parang, hindi mag-type gano'n lang. Diba? Pero pag alam ko namang malayo yung numbers yun. Brief. Nagtitira akong brief. Brief. Oo. Mga ganun. Pero yun na nga. Pero pag yung kabado talaga ako sa body weight, lalo na nung yung Ronats 2023. 2023. Oo. Yun. Anong weight mo nun?
83 ako nun. Nag-8, oo. Sobrang kabado ko nun kasi Yun ba yung sa ano? sa yung Ninoy Aquino. Ninoy Aquino? Oo. Sobrang kabado ko nun kasi parang, well, alam ko naman na papasok na yung weight ko. Pero siyempre, alam mo yun, kakabaka pa rin. Mismo. Kasi Ano yun? ginawa ko yung water load. Water load ka. Oo. Like, 1 week out, anong weight mo nun? 1 week out, parang 90 ka pa nun? 85. 80. 85. Madali na lang yun. Mm-mm. Pero kahit na, di ba? Pero ano ba yung Oh. ngayon, like ano, 'di ba naglaro ka ng Asians 90 ka, 'di ba? 93. Under 93 ka, 'di ba? Pero like ngayon, ano ba talagang like 83 ka ba o 93 ka? Sa Ngayon, like yung goal ko. ano ba talaga? Like ano yung specific na ano mo? Gusto kong bumalik na 83. Gusto mo. Pero ngayon, ano Di ako makabalik. Kasi parang priority yung international. Gets. Ganun. Nabanggit nga ng coach mo ano yun Ah. na pag international parang ayaw mo nga mag-cut. Oo, ayun. Mahirap, no? Nakita ko yung struggle nila. Parang, kasi pag mag-cut ka, water loading, Mm. tapos yung pagkain, di ka sanay. Oo, kasi Kasi iba eh. iba. Depende pa sa bansa. Oo, depende. Puto wala namang kanin na meron, pero mahal. Mahal yung kanin dun, di ba? Mahal parang iba. Merong mga ordinary food na parang para sa akin exotic na yun. Oo, Di parang, gets. ano mo yun, Di tayo gusto sanay. ko yung sanay, Oo, sana ako mismo. sanay. Ganun pa naman yung kumbaga, lalo na pag 1 week out ka, tapos as much as possible nga, wala ka nang babaguhin eh. Oo, Kasi magkakahanda leche-leche yung chan mo nin. Mm. Di ba? Kasi marami nagtatanong, ano ba dapat kainan kapag ganito, ganyan? Huwag mo nang baguhin. Babaguhin mo pa. Saludo ko sa mga nagkakat tas international. Miss, pag international talaga. Oo. Kasi, lalo na, ayun, parang tumatak sa akin. Sa airport. Oo. Ay, pwede mo magmura. Sige lang. Ang hirap ng tubig. Legit ba? Oo. Kasi, biruin mo mag-water loading ka. Oo. 8 to 9 liters. 9 liters. Kung babiyahe ka ng malayo, kung 24 hours yung biyahe mo, di ba? Putik din mo sa kuha ng tubig sa bowl. Sa airport. Parang, tas, one time pa, nung first international ko, parang, nangingi akong tubig, sabi, hindi daw pwede, may bayad. Mm. Oo, ganun sabi. Tubig saan to? Sa event o dun Sa 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 airport. sa airport? Sa airplane na pala. airplane? Oo. Oo. Lahat may bayad dun, men. Oo, sabi ko, hindi na, sabi ko. Kaya ang ginawa ko nun, sa ano na lang, dito, Sink. sa Sink, oo. tap water. Ay, hindi ko alam kung tap water. Sarap na. Hindi mo alam kung malinis yun, men. Tapos yung travel pa nun, no? Ilang oras yun? Anong bansa yung first mo? Yung sa Romania. Bro. Romania. Nakasungkit ka ng sa deadlift nun, di ba? Oo, silver. Silver. Ano sana yun eh. Parang tatlo kaming 290 yung deadlift. Sa Okay. bodyweight nagkatalo. So, bodyweight nagkatalo. Oo, yun nga. Kaya parang tumatak. So, kung mas bababa yung weight mo nun, mag-gold ka sana. Hindi. I mean, ako yung pinakamababang bodyweight nung kaya nag-silver. Nag-silver ka. Yung third, fourth, kaming Second, third, fourth, 290 yung- parehas kayo total. 290 Ay, yung deadlift. oh, deadlift, oo. Nagkatalo lang sa bodyweight. Tas ikaw pinakamagaan. Oo. Diba? Yun yung mga yun dapat, men. Kumbaga, wag mong i-take for granted yung mga bodyweight na yan. Aiming for gold sana, 300. Lahat kami. Mm. Like, pool kayo, last Apat. pool. Ay, tatlo. Yung second, third, fourth, nag-300 kami. Aiming for gold sa second yung iba. Ganun. Ako, gold sana. Kasi, kung mabuhat ko sana yung 300, Cold yun. gold na. Kasi, parang yung unang nag-offer ng 300, RPE 10 na sa kanyang open. Gets. So, Oo. wala na talaga. Mas mababa bodyweight ko sa So, kaya mo siyang panalunin ng bodyweight din Oo, kung bodyweight nakuha mo din. yung 300. Kung nakuha ko yun. Ayun. Ano nangyari? Ay, hindi ko Napunit. Napunit ka. Punit yung kalyo ko. Punit yung kalim mismo dun sa lift o During- before nun punit na? Ay, after ng second attempt, Oo. Yun na. yun na. Pikit mata ka na lang doon habang nagbubuhat ka ng Oo. third Tas, attempt. sabi ko pa sa isip ko, parang, hindi ko bibitawan ito. Ganun. Oo. Kailangan ko mabuhat to. Oo. Ayun. Di umangat. Ay! Di siya umangat. Di Kasi ba sobrang umangat? update. Update na. Ganun, no? Kasi, Tapos dalawa pa siya magkabilaan. So, tama yung,
Kasi may theory kasi ako na parang kahit nandun yung strength mo, basta may nararamdaman kang ibang sakit ng katawan mo. Like for example, yun, napunitan ka, makaka-apekto siya talaga, ano. Oo, Like, sobrang. mafo-focus na yung utak mo dun sa hapde. Hindi na dun sa mismong buhat na, no. Oo. Di na, parang wala nang, may chance pa rin naman mabuhat siguro. Pero, yun nga, nako-compromise nga dahil sa, ano. Dahil sa, Di so, na. Kahit anong pilit. kahit anong pilit. So, yun, men, medyo intro pa lang yun. Hindi ko pa na-introduce ang ating guest for today. So, kilala nyo na to. Andy Rice, Jason. Men, salamat sa ano. Thank you sa Ano. malupit na invite and welcome. Thank Apps. you, men. Pero yun nga. Sa gym. Okay, o nga, Pangarap first time ko mo to pala dito. Oo. Pangarap ko magkaano. I mean, pangarap ko magkaroon ng sariling powerlifting gym. Men, actually, men, ganun din, nanggaling din ako dyan. Kasi, background story lang para at least meron kang idea. Before ako mag-powerlifting, college ako noon. Medyo bodybuilding ako eh. Basta, to cut the story short, ang reason lang noon kasi high blood ako. So, nag-gym ako, nag-diet ako para bumaba. Okay. So, yun din, ganyan din ako na parang, gusto ko magkaroon ng gym. Gym pa lang yun eh, wala pang powerlifting okay, nun eh. Tapos hanggang sa, eventually, ayun, nung nag-switch na ako ng powerlifting, ganyan din ako, pangarap ko, which is, feeling ko lahat naman, like, lahat naman. Pero ang ano ko lang, ang natutunan ko lang doon is, minsan, ano yan eh, kumbaga medyo imposible siya sa ngayon. Pero, hindi imposible pag tinutukan mo lang siya. Like, totoo yung ano eh, yung kay Kong. Manifest. Oo, i-manifest mo lang siya, attraction. Pero it doesn't mean na ina-attract mo siya na wala ka rin gagawin. Kailangan mo rin may gawin, men. Kasi kung minamanifest mo talaga siya na totoo, gagawa ka talaga ng Tapos lagi mo siyang imagine. Ganun ginagawa ko dati, like imagine. Pero, hindi lang yung magde-daydream ka lang. Samahan mo rin ng ano. Siyempre, pag-graduate mo, work ka, etc. Alam mo yun, nagets mo yun. Alam mo na yun. Kumbaga ikaw na may mismo nakadiscover nun eh. Kaya ano yun, kung gusto mo may paraan talaga. Mismo. At saka ito, hindi ko naman din to nakuha ng ako lang. May kapartner ako dito eh. Isa din yun. Okay. Oo, kasi kung hindi mo makukuha ng ikaw, what hindi siya if... solo. Hindi siya solo. Although yung pwesto sa amin, pero yung gamit kasi, katulad niyang cage na to, kailan si Andre, di ba? Andre. Nakasalamin, Laksamana. Referee siya eh, madalas. Tahimik lang yun. Charot kay Andre. Siguro kilala ko sa mukha. Laksa Pops, Laksa something. Kilala mo kasi mukha yun. Nagre-referee yun eh. Nagre-referee yun siya. Ayun, yan, cage sa kanya. Tapos yung mga accessories na nakikita mo sa labas sa kanya. So parang since parang ang background nito, since magka-teammate kami, nangyari, may plano siya mag-gym, pero ang problem naman niya, wala siyang, masikip yung pwesto niya. Ako, gusto ko ng gym, may pwesto, pero kulang ako sa gamit. Pero meron na akong ano nun, yung home gym, yung pandemic gym pa lang ako nun eh. Cast iron. Tapos hanggang sa, ayun, nag-decide kami, sige, i-ano lang natin to. Push lang. Tapos syempre, nagtulong din ng Power Dragon na napadali yung pagkabuo. Pero yun lang, parang wag mo lang pakawalan yung ano. Kung kuwari may iniisip ka ngayon na gusto ko ganito, ganyan. Wag mo lang pakawalan. Minsan it takes time yun eh. Like, huwag ka lang mainip, man. Like, patience, ganun. Patience of the floor, ganun. Legit, man. Kasi minsan, kumbaga may inip ka eh. Like, ano ba to? Ang tagal. Di pa mo pa binibigay. Parang ganun. May oras, man. Tama, last na usap natin, may gym ka na. Ganun kabilis. Sana nga eh. Dahil nga, ba't nga tayo napunta dun sa oo nga pala, ini-introduce kita, Arena. First time sila Adrian, nung pumunta sila dito, sila pa yun, sila Lou, sila Queen. Wala pa nun eh. Ang alam ko, nagbo-bodybuilding ka pa ata nun. Nandito sila, pumunta sila. Pa yun, magkakilala. Oo, tas ang binubuhatan pa namin nun, parang half rock. Tas wala pang halos calibrated sa Pilipinas nun eh. Ang calibrated nun, Zest. Saka wala pang Gymzilla nung time na yun eh. Zest pa lang. Zest lang alam. Tapos Kinetics. Okay. Ang mahal dun, men. Sobra. 1K. 1K ba? Legit ba? Oo. 1K. Grabe naman yun. Nagtananing kasi ako dun. Nag-try ka? Hindi naman nag-try. Nagtanong ako. Yung nalaman ko, 1K. Pero monthly niya? Feeling ko yung monthly niya mahal din eh. Mahal din. Parang kailangan natin. Tapos ka ata nun eh. Membership. Tapos ang alam ko, mahal parang naman. yearly ata yun? Or Parang ang 6 6 months, months. 6 months. pinakamababa. Pero tas
kung mag 6 months ka naman, parang sobrang lugi ka compare Kaya nga eh. kung mag 1 year na monthly, Oo. na member. Parang sobrang mahal. Sobrang mahal na. Di siya Parang alam goods mo, pa mag-anytime. kahit mayaman ka, Parang parang nakakiwi yung parang di siya no? Sobra. Kasi, pero okay din naman. Maganda naman yung gamit. walang problema sa gamit. Mm. Like, top of the top yung gamit. Pero yun nga, medyo alanganin sa presyo no? Naalala ko yung kinuwento nila sa akin kasi parang nung pumunta sila dito, na-aksidente pa sila. Oo, men. Alam ko pag uwi nun, nakamotor, nakaangkas ba yun? Si Lou kay Adrian. Oo, na-aksidente yung mga yun. Naalala ko yun. Madami kami nun. Tas ang malupit pa dun, ang dami namin, isa lang yung rack. Like legit kasi, men, pahirapan talaga makakuha ng powerlifting gym dun. Kaya, makahawak ka na ng cast iron. Sakto, by cast iron yung gamit namin dun. Parang holy grail na yung cast iron dati. So, Parang pag meron ka nun, ang lupit ko na eh. Oo, parang masaya ka na. Like, matatawid mo na yung training. Parang hindi na, katulad na pag nagta-try grip ka, parang hindi ka pa, alam mo yun, parang 200 kg ba talaga to? Parang ganun pa. Tapos, ang alam ko may power bar na nun. Kami. Parang binili ko. Yung itim yan. Nakuha ko yan sa yung itim na, di ba nag-iisa lang yung itim dyan? Oo, yan yung gamit namin dun. Tapos yung plates namin, binenta ko na yun eh. Yung unang cast iron ko. Yan kasi, yung cast iron, may cast iron pa rin dyan. Pero kay Andre. Oo. Yung sa'yo, binenta mo na? Binenta ko siya kasi di talaga. Tapos, ang malupit pa dito, ngayon, napansin ko, halos lahat ng nagbubuhat dito, allergic sa ibang plates. Ayaw gumamit ng cast iron, men. Like, talagang kalib talaga. Gets ka naman, kaya sila Oo. Kaya gusto nila sa power. mismo, kaya napansin mo, binibenta namin tong isang cage kasi napansin ko din, wala talagang gumagamit ng cage, boy. Talagang hihintayin talaga nila yan. So, nga no. Sa bagay, ikaw rin, kung dadayo ka or magte-training ka, ba't ka pa diba? Pero, siguro pag mag-isa ka lang, mas, kung kumbaga better in terms of safety na siguro, cage. Sa pang siya. Siguro kung ayaw mo ng kasabay. Mismo. May kasabay. Solo. Wala talaga. Oo. Kaya sila, bro, pasabay ako. Oo. Sige, adjust natin yung tanggalin mo pa lahat isa. Isa mo na. Sige, siguro technique ng iba yun. Mismo. Sila. Para walang kasabay. Walang kasabay. Pero iba pa rin kasi pag nag-aano ka sa cage sa combo rack, iba yung feel niya. Ako rin kuwari minsan pag ako diyan ako sa cage, parang iba. Hindi mo mahanap yung saktong height mo ba? Saka yung technique mo. Mag-iiba. Parang kuwari ito, pero pag nagpo-push ka ng slack diyan, yung ginagawa natin, yung pinupush natin yung hindi mo na matutulak yan eh. Hindi mo matutulak yan, men. Tapos yun nga, yung height mo, hindi katulad yan, saktong-sakto talaga. Comfortable ka. Yan, pwedeng sobrang taas, sobrang, hindi mo makuha yung, alam mo yun. Pero anyways, yun nga. Sana ba tayo? Ayun, tawag dito, yun, magkakaroon ka rin. Tiwala lang. Oo. Kami. Kayo dalawa. Actually, men, highly recommend yun, men. Na na may, lalo na pag gym kasi as much as possible, mahirap siya isolo, ang mahal kasi talaga. Like, literal. Sobra. Meron mo, Calibs pa lang. Grabe yan. Buti na lang talaga may Power Dragon. Like, half the price siya ng Eleiko. Kasi ang Eleiko, 22K. Isang set. Isang pair. Isang pair ng red. 25. 25 lang? Oo. 22 na yun, men. Eleiko. Yan, papatak lang siya ng 10 to 12 or 10 to 11. Depende. Oo. So, half the price talaga. Like, imagine mo, ba't kailangan mo ba mag-Eleiko sa training? Hindi. Siguro kung maarte ka, pero parang di naman kasi, kaya nga calibrated eh. Pero ikaw, yung power bar, mura rin, no? Oo. 30 ata. Or, di men, 12 lang yan. Ang Power Dragon. na power bar? Oo, men. Kaya, pag magtatanong sa akin, kung gusto nila kasi yung like Eleiko, but parang para saan mag-Eleiko ka kasi kung bumili ka ng Eleiko, 50,000. Men, na yun, parang 3-4 na power bar na yun. Kasi, ang dami ko pang tinanungan, ano bang, kasi last ko na experience ng Eleiko, 2020 pa ata Sabi yun. nila mas stiff daw. Pero, marami mo pinagdala. Minsan nga, hindi, mas stiff daw yung Power Dragon eh. Parang, depende sa'yo. Parang,
Hindi naman ako na-stiffen sa ilay ko. Ikaw ba? Anong, di ba, ikaw nakaranas ka na Parang ng mas sweeping nga yung ilay ko para sa akin. legit ba? Oo. Oh, Yung Hansu, ayun. yung Hanso. Para sa akin, sobrang stiff niya. Stiff niya. Compare sa ilay ko sa Power Dragon. Kasi pag nakakita ko nagbubuhat ng Eleiko, parang nagbe-bend siya na ewan eh. Ayun nga, parang nung nagamit ko ngayon, ewan ka, parang napadali sa akin kasi sobrang, parang ano mo yun, parang Olympic bar ka. Oo. Ganun yung feeling. Nakalimot ko na yung Ewan feel ko- ng ewan ko Eleiko sa iba. eh. Parang, di ba? Pero yun nga, pag if ever, kung mag-aano kayo, kung, Power Dragon. oo, message nyo lang talaga si Power Dragon. Mabait yun. Sobrang, alam mo yun. Tsaka ID mo na. Kinocompute ko na nga ngayon eh. Ang mura pala. Oo, Pwede ah. man, legit, man. Hindi siya, andun na tayo sa mahal siya, pero hindi naman siya yung OA na abot ng milyon. Hindi naman, man. Tapos yung rock, parang Power Dragon 60. din yan, 60. Imagine mo yung, alam mo ba, copycat yan ng Eleiko. Sobra nga eh. Men, alam mo kung paano ko nalaman, yung in-unbox namin yan, galing kasi yan sa parang kahoy na box na ewan. Oh. Men, yung manual niyan, men, may nakalagay Eleiko. Oo, men, kasi galing China yan eh. Oo, men. Siguro yung mga, Ito. diba, syempre, pag ikaw bibili ka, sino ba nagbabasa ng manual? Mismo. Feeling ko, yung blueprint niya, Eleiko. Kasi, tinesting namin eh. Tama, yung height mo dyan, height mo rin sa Eleiko na ano. Sa alam mo pati yung mga ano nila, pin. Oh. Feeling ko lang, ang pinagkaiba lang niya siguro yung material. Oo. Feeling ko, kasi imposibleng like one of one yan. Pwedeng parehas lang yung yung sukat, etc. Pero yung material hindi. Lalo na sa bench. Kasi ang bench ng Eleiko, di ba, matigas. Oh. Yan medyo matigas pa rin, pero may malambot pa rin part. Yung lumang Eleiko na rock. Ganun. Parang ganun yung ano niya. Kasi ngayon parang stiff, sobrang tigas na ng di ba? Sobrang tigas. Parang parang kahoy na yung nun eh, no? Oo. Pero mas maganda siya. Sobrang kapit. Makapit nga siya. Kapit. Pero yun nga. Yun. Charot sa Power Dragon. Yun. Medyo backward tayo ng konti, syempre. So, before tayo mag-start doon, shoutout nga pala. Shoutout lang natin yung sponsor natin, L1 Philippines. So, Shoutout sa'yo, L1. code RPE05. May code ba kayo? MCA 05. Ayan. Shoutout sa'yo, Lance. Upon checkout, man, link on the description down below. And of course, may sabi nga? Ayun, alam ko, partner sila ni Reigns. Yan. Nilo? Nilo. Shoutout sa'yo. Si Power Dragon. Si Power Dragon. Shoutout kayo, Power Dragon, man. And of course, RPE, shirt, available pre-order, message nyo lang yung IG. Continuous pa rin yung pre-order sa mga bagong release din namin. And yun lang. Lang tayo. Kumbaga step back lang tayo ng kaunti. So, before kasi alam ko yung history mo, before ka mag-powerlifting, ano talaga yung main sports mo? Like, before mo na mag-bodybuilding. Alam ko mag-bodybuilding ka eh. Ano kasi ako eh. Parang, hindi ko masabing sports person. Pero ang dami ko kasing sports na parang nasubukan. Oo. Parang, katulad ng bata pa lang kasi ako. Parang, yung papa ko kasi, Paps, ano siya, ultramarathoner. Okay. Parang, dati nung bata kami, halos everyday. Di ko alam kung everyday or every week. Parang nagja-jogging kami. Dati parang, so mulat ka na sa active life. Oo. Kasi yung papa ko sobrang active niya. Gano'n siya, swimming, bike, tas running. Mga cardio. Puro cardio talaga. Cardio. Kaya parang ewan ko, sobrang Kabaliktaran ng kabaliktaran ng powerlifting. Tapos, ano pa yun? Diba? Puro jogging kami, gano'n. Tapos parang bata pa lang ako, pinagpo-push up na ako ng papa ko, gano'n. Okay. Push up ka dyan, 20. Oh? Sit-ups ka dyan. Putik yan, napakaswerte mo. Hindi, legit man, swerte mo na yan. Kasi may theory ako dyan eh. Like, masingit ko lang. Kasi nagtataka tayo, syempre, imagine mo yung mga bata pa lang sa ibang bansa. Like, malalakas na. Oh. Pero kung papag-aralan mo sila, like, yung sports kasi, for example, may PE sila, di naman sila nagtitinikling dun eh. Hindi naman sila yun yung mga PE sa atin? Folk Sayaw. dance, no? Folk dance. Zumba. Yung mga dun, yung mga ang tawag dito, yung mga PE dun, like, meron nga silang PE weightlifting ata eh.
May gym sila. Oo, at saka ang lawak, men. Yun yung parang which is connected dyan sa sinasabi na pinapa-push up ka. So, kung bata ka pa lang, mulat ka na sa mga ganong strength something, exercise, mataas ang tsansa, kapag nakasanayin mo nung kabataan mo pa lang, mataas ang tsansang magki-carry over siya. Oo. 'Di ba? Hindi lang sa genetics. Bigyan natin sa kanila yung genetics eh. Talagang malupit yung genetics ng mga kano eh. Pero men, dun pa lang sa school pa lang. Men, ito pa nga eh, hindi lang sa sports, sa pagkain pa lang. 'Di ba? Imagine mo men, yung pagkain nila dun sa kantin, kumpleto, go, grow, glow. Sa atin men, lugaw, chichirya. Oh, 'di ba? Tapos puro tubig. Pansit, oh, 'di ba? Parang walang nutrition technically, pero continue. Ayun nga, parang bata kami. Jogging, ganun, push-up, sit-ups. Oo. Parang mga basic movements, parang ganun. Sa yung kuya ko rin, parang ganun. Parang, siyempre, nauna siya. Oo. Siya yung unang pinahirapan. Yan. Oo. So, ang ginagawa ng kuya ko, parang... Gumagante. 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 Sige, push-up ka dyan. Sit-up ka dyan, 50, ganun. Sit-up 50, wait lang. Change ko na yung battery. So, ginagantihan ka ng kuya mo. Oo. I mean, parang hanggang sa... Pero in a good way siya kasi nag-progress ka eh. May Para sa akin, progressive parang overload. Okay siya, kasi na-enjoy ko siya Oo. that time. So yun, fast forward, parang, ayun nga, parang puro jogging kami. Tapos, nangyari, ng high school, track and field. Varsity ako sa amin ng track and field. Putik, cardio ka pala dati, no? Tapos, Pero hindi siya ano yun eh, parang sprinter ako. yung lang, yung saglit lang. Parang Okay. 100. Hindi siya na matagal. Ay, hindi pala. Nung unang parang freshman, siyempre, mid-distance ako. Mm. Pinaglaro ng coach ko. Parang one time, yung sprinter namin, natalo ko sa sa 100 meter. So, bilis mo pala tumakbo. Ayun, nilagay ako sa Doon sa mismong event na 'yon. Oo. Kasi natalo ko Natalo mo yung nyo. Pinakamabilis sa amin mag-sprint. Putik. So, parang fourth year ako, doon ako naging sprinter. Sayang kasi third year, fourth year. Pero wala yan talaga. Ayun, yung track and field ako, tapos alam ko during that time, nagbubuhat na rin ako eh. Kasi ang pagkakaalala ko, grade 8 ako, simula mag-gym talaga. Gym. Yung buhat mo nun, like may nagturo ba sa'yo or tamang buhat lang? Nga, wala, buhat kanto lang? Buhat pogi. Buhat pogi lang? Yung pump lang? Parang upper hindi back. pa nga siya buhat pogi. Kasi alam mo, parang mga nakikita mo sa meme. Yung mga kung ano-ano lang ginagawa. Kung ano-ano. Kaya, thankful ako sa mga sa may mga coach agad. Kasi parang, maano agad nila, hindi na dadaan sa trial and error. Ako Mismo. parang 5 years old dumaan sa trial 5 and years? error. Like, buhat lang, ba? Tapos, alam mo, buhat lang, walang proper nutrition. Walang Basta makabuhat ako sa araw na yun, okay na ako. Actually, siya magpo-progress kasi meron kang newbie gains eh. Newbie Kasi kahit anong gawin mo, balik-tarin mo, kahit kung ano-anong kinakain mo, magugulat ka lalaki katawan mo dyan sa ganung time. Yan yung parang 3 years, 4 years, nagtaka ako, parang walang nangyayari sa akin. Kasi yung mga nakikita ko, nakakasabay ko. Ilang taon na rin nagbubuhat, ang bilis, ang ganda agad ng katawan nila sa akin. Ba't ganito katawan ko? Ganito pa rin. Kasi sobrang payat ko dati, parang hanger ako. Galing ako sa bagay yung sports mo, cardio eh. Hanger, butot balat talaga. Sobrang conscious ko sa katawan ko. Gusto kong magkalaman, gano'n. So, parang ang goal ko na talaga nung gusto ko may magkasya sa akin t-shirt. Na-fit, no? Ano yung puputok? Ang ginagawa ko pa nun, di ba, wala kang magkasya sa akin t-shirt. Tinatahi ko pa yung sa braso. Yung uniform, yun ba? Uniform sa mga t-shirt ko. Para ma-fit lang. Binabasag ko yun dito. Malaki katawan, gano'n. Pero dati high school pinapa-alter ko yung ito lang. Okay, wala nang pakialam dito, ito lang. Paano mo yan? Patahi mo yung ganun. Kita bicep. Kita bicep. Tapos, may nagturo ba sa'yo? O na-search mo siya sa YouTube? Parang conscious lang talaga ako. Ganun. Gusto ko lang talaga parang nakita ko.
laki na katawan na ito. Kasi, bahay namin, Paps. Tapos, may katabing gym. Swerte Bakit? mo. Ayun, doon ako nagbuhat for 5 years. 5 years yun. Pero may progress yun. Like, ano yung timbang mo starting din nung 5 years nung end ka? Nung, Lumaki ka ba? Siyempre, di ba? siguro, mga 10 kilo. Nadagdag. Oo, nadagdag. From, dati, feel ko kasi 60 lang ako. 60 ka. Anger ka talaga nun, men. Tapos malaki ka pa. Oo, matangkad. 5'6" ako ata. Ganun. Tapos, parang may picture kasi ako nun eh. Parang nakita ko eh. Sa TikTok ko yun. Sobrang payat ko. Tapos, parang lumipat na ako ng gym. Ayun, nag-improve ulit kasi okay na yung gamit. Oo. Kasi doon sa pinag-gym ako sa katabing bahay namin, walang pang legs. Di upper body everyday ka dun. Puro upper body talaga. Bicep, Pero sila tricep, pang chest. legs, kaya lang, alam mo yun. Extensions. Smith machine lang. Smith machine. Tapos leg press. Oo. Yun lang, anong gagawin ko doon, di ba? Pero ako naman dati, siyempre, nakikita ko lahat ng kasabay ko ng mga legs. Oo. Puro upper. Kasi yung may-ari, ganun. Ganun din yung may-ari. Namin naman sa akin, sabi, di ako nag-legs kasi para sa dati nung araw, lang kami, papapogi lang talaga kami. Di ako pinapasin yung legs eh. Hanggang ngayon, ganun pa. Mukha silang palaka. Parang halos papangit para sa akin pag hindi nga proportion yung katawan mo, upper lower mo, mas pangit ka tingnan eh. Mga Johnny Bravo eh. Di ba? Pangit talaga. Kasi, ang reasoning nila lagi dyan, men, hindi naman tinitingnan yung legs eh. Sa normal na tao, like, totoo naman. Di, siyempre kasi makikita mo. Agad makikita mo. Oo, yun talaga. Legs, Una, upper body lang. Titingnan ba yung leg? Tayo lang naman tumitingnan ng legs eh. Di ba? Tayo lang, pag gym rat ka na, ang di mo na tinitingnan yung upper body, titingnan mo agad kung may quads ba yan, may... di nag-legs to eh. Oo. Kasi yan. Ganun. Then, ano yun? Lumipat ka ng gym. Ano yan? May nagturo ba sa'yo o ikaw pa rin nun? Wala, ako pa rin. Actually, wala talaga nagturo sa akin. Parang, ito lang to, 2021. Ilang taon ka nun nung 2021. Nag-start ako mag-gym, Pops, 13 years old ako. Ang swerte mo, no? Tapos, Buti hindi ka dumaan kasi dumaan ako sa point na marami nagsabi, hintayin mo muna mag-18 ka. Yung alam mo yung myth, alam mo yung kasabihan actually, yan dati. talaga. Kaya sinabi sa akin sa bahay. Oo. Mama ko, papa ko. Ay, Feeling ko, lola ko. pare-parehas naman ata tayo. Biktima ng ganyan eh. Baka hindi ka na lumaki. Ganun. Lus-lus ka, ganyan. Elite yung ano mo. Parang sabi ko, di naman totoo. Di nga totoo. Kaya ako, pa yun, parang kasi yung tito ko, may dumbbell sa bahay. Hindi muna ako nag-gym, sabi ko, parang sa isip ko. Sige, aralin ko muna yung mga tapos pag sa tingin ko, kaya ko na. Sa ako mag-gym sa tabing bahay namin. Ginawa ko, parang isang buwan ako dumbbells. I mean, nag-dumbbell bench press ako sa parang ganit. So pa, hindi siya super. upuan na kahoy. Mesa lang siya eh. Mesa lang eh, parang ibiga lang ako. Mag-aaral na ba yun? Ganun pa lang. Napagalitan ako ng baka daw masira. Bicep curls, tapos paano ba? Kasi sa isang pair ng dumbbell, marami ka nang magagawa dun eh. Pwede ka mag full body nun kung marunong ka lang gumamit. Alam mo lang yung tamang exercise. Nung 12 years old ako, nung alam ko nun di ba? Pero nagsa-search ka nun, like mga exercise. O nakikita mo lang? Parang kung ano lang nakikita ko. Gets. Kasi sa bagay, 12. Oo. 13, second year lang ako nun. So yun, hanggang sa natuloy-tuloy, mga parang nakikita nila, uy, parang lumalaki katawan mo. New begins. Lumakas ka kumain nun or kasi nagkaroon ng demand Pops, di talaga ako malakas. Sabi nga ni Adrian, maano ka daw kumain. Sobrang so kabaliktaran siya ng pangalan mo. Talaga. Parang ang sa akin, kaya ngayon nag-gain ako. Parang kailangan ko kasi ng nutrition para lumakas ako. So technically na-force ka. Hindi Force feeding yung ginagawa mo. Like hindi siya natural sa'yo na malakas ka kumain. Hindi talaga, Pops. Parang ilang subo lang, busog na ako. So mababa talaga appetite mo. Oo, sobrang baba. Di ako yung maya nagugutom. Parang kaya ko mag-fasting na isang araw. Pero saan ito yung mahiwagang tanong. Since hindi ka malakas kumain, saan nanggaling si Anli Rice? Ito. Ano ang kwento nun ni Anli Rice? Malalaman nun. Ayan, malalaman.
Wala talaga. Kasi ironic eh. Ironic siya, di ba? Mahina ka kumain, tapos Only Rice pangalan mo. Sa kuya ko. Kuya mo, kuya nagsabi. Okay. Kaya under-rice yun. Kasi dun that time, nauso yung Twitter. Twitter. Parang 2010 ata yun. Oo. Oo. Sabi ko, nakita ko kuya ko, may Twitter. Sabi ko, ano yan, gawa nga. Ako nga rin gawa nga. Okay ba? Ang pangalan niya sa Twitter nun, Java Rice. Java Rice. Tapos ikaw si Only Rice. Sabi ko, ano magandang username dito? Ayan, sabi ko, ikaw na nga para sa username ko. Sawa niya, ano ba gusto mo? Sabi ko, ewan ko, di ko rin na, ito na sa'yo, Only Rice na lang. Si kuya mo pa. Si kuya mo pala nagbinyag sa'yo. Okay, yun pala. Ngayon, ayun alam lang niyo yun, na. sobrang babaw lang. Siya lang talaga nagpangalan. Hanggang sa nadala mo na siya. Hindi mo na pinala. Parang sa lahat ng, Laro. hindi, parang sa laro may May in-game name ka. sobrang, hanggang ngayon yun, di ko pa rin napapalit. Hanggang ngayon. Ano pa nilalaro mo pala? Dati. Username ko sa Facebook, Basuka21. Alam mo ba't Basuka? Bakit? Kasi parang idol ko si Lopi. Luffy, yung basuka niya. Gets. Gumagawa basuka, oo. Parang nakita ko yun sa TV, sabi ko, guys, to Basuka yung username ko. Actually, ngayon pa yung Basuka. username ko. Sa mga laro. 21. Pero yung Only Rice, si kuya mo talaga nagbinyag sa'yo. Si kuya ko talaga. Hanggang Kasi nadala mo siya sa... Twitter, tapos sabi ko, nakita ko may Twitter siya, tapos may IG rin siya, nakita ko. Oo. Sabi ko, sige, lagay mo na, ayun na lang din lagay ko sa IG, Only Rice. Only Rice. Doon pala nabuo si Only Rice. Sa kanya, Yan na lang Java muna. Rice. Yung tatlong I niya, pala sa kanya, tatlong I sa Java Rice. Sa sa'yo. Sa akin, Sa tatlong I sa... Ayun lang. Talaga. Grabe, do. Sobrang ka na lang. Sabi, palitan mo na nga yan. Sabi ko, hindi ko alam ipapalit ko. Actually, pinalitan ko na talaga. Kaya lang sabi niya, wag na daw. Huwag namin. Kasi- Nagtatak na eh. Ayun nga, doon na Nagtatak nakilala. namin. Nakilala ka na eh. Kumbaga, actually, men, sa totoo lang, unang kilala ko sa'yo, Only Rice talaga eh. Ano ba totoong pangalan nun? Natawa nga ako kasi parang every meet, tumatawag sa akin, Only Rice. Only Rice, man. Kasi, Only Rice. una rin kita nakita dun sa yung Nationals, yung Ronats. Nuts. Dun, parang pumutok yung pangalan mo nun kasi malakas ka eh. Like, doon na tayo sa malakas, so yun nga, ganun. Pero, bago muna yun. Bago tayo dumako dun. Buhat ka, paano ka napunta sa powerlifting? Ito yan. Di ba bodybuilding ako 2021? Yung coach ko, kung kilala mo si Jesse, si The Rock, The Filipino Rock. Sa kamukha siya ni Dwayne Johnson. Parang nakikita ko yun. Bodybuilding siya. Tiga sa amin lang din. Parang siya yung naging mentor mo sa bodybuilding. Hindi talaga parang Nagturo lang. that time kasi pandemic, 'di ba? 2021. Parang parehas kami ng pinag-GGman. Oo. Tapos yung bantay doon, tropa niya. Tapos tropa ko rin yung bantay. Oo. Kasi sabi, uy, ito malakas to, parang ganito, ganyan, referent lang, nagkasabay-sabay kami. Kaya kami, kasabay-sabay kami. Saan kami, tinuruan na kami, binigyan na kami program ng pang bodybuilding. Okay. Araw-araw, every gym session, sabay-sabay kami, gano'n. Naalala ko pa yung unang sabay ko sa kanya, napasukan niya ako. Oo. Legs, Legs squat, yun, no? Volume. volume, tapos Mabigat. drop set. Putik yan. Ayoko nang ganun eh. Naalala Mapasuka ko talaga. Doon lang ako first time sumuka. Oo. Like, legit yun. Ako naman, munti ka na. Napigilan ko lang. Alam mo, syempre, kasi, papakitang gilas. Oo. Sobrang lalim ng squat ko, tapos sobrang bilis. Puta. Pagkatapos ng squat during drop set, sabi. Squat drop set? Oh, Smith machine to? Hindi. Doon Like sa, raw. Parang Cage. nakalipat na ako ng Okay. sa na siya, medyo Maayos-ayos na. Standard commercial gym. gym na. Hindi na siya bakal gym. May squat rack na. May squat rack na. Drop set na ako noon, naalala ko. Parang di ko natapos yung drop set. Nakiga lang ako na ganyan. Pagbangon ko, mag-next workout na kami. Oo. Kuha akong basura. Oo. Suka ako. No? Iba talaga eh, no? Iba talaga. And, ang plano kasi talaga nun, off-season, powerlifting, tapos, prep for bodybuilding. So leading ka talaga sa bodybuilding. Oo. Like namulat ka talagang bodybuilding talaga. So, Pero paano mo
alam mo na dati yung powerlift. Kasi hindi naman, Hindi talaga eh. sa normal na tao, ang alam nila weightlifting lang eh. Oh, wait. Weightlifting, bodybuilding, yun Actually, lang eh. hanggang ngayon niya, inasal niya ako eh. Pag, di ba ikaw yung weightlifter? Oo. Hindi, ano yung powerlifter? Ako rin eh, kailangan mo i-correct eh, kasi masasanay sila eh. May pinagkaiba ba yun? Parang Ganun. ganun. Pero I mean, sinong nagsabi sa'yo ng powerlifting na yun? Like, Ayun yung coach. yun, yung Si The Rock. Coach Jesse. Oo. Siya talaga, parang siya talaga yung may alam. Nag-suggest sa'yo na gano'n. Oo. Oo. Hanggang sa ayun, di na ako natuloy sa bodybuilding. Na Natuwa na ako sa powerlifting. Kasi sobrang gastos na. Tapos, alam mo yun, sobrang strict ng pagkain. Mismo. Pag bodybuilding. Ano sa tingin mo? Parang, para sa akin parang, kaya siguro okay din ako sa powerlifting. Na-adapt ko yung kung paano ko pagkain ng nutrition, Oo. ng bodybuilding. Na-adapt ko sa powerlifting. Mismo. Alam mo, parang alam ko kung kailan papasok yung, kung kailan dapat pumasok yung carbs, Oo. kung kailan ka dapat mag-high protein, kung kailan ka dapat mag-protein sa araw na yun. Oo, mismo. Parang na-adapt mo yung knowledge mo about bodybuilding na nadala mo, which is nakatulong din sa'yo Sobra. sa powerlifting. Kaya parang pinaka-advice ko talaga sa mga gusto magsimula. Mm. Generally, parang ayusin nyo muna yung nutrition. Mismo. Parang, alam mo yun, huwag na kayong dumaan sa pinagdaanan namin. Mismo. Ganun. Lalo na, para sa akin kasi wala nang rason kung bakit. Wala nang rason ngayon para hindi mo malaman yung bagay. Kasi, sobrang- ang dami ng ChatGPT, Google, etc. Sobrang alam mo yun. Nagtatanong ka na lang eh. Oo. Kaya, pag may na-encounter ako na hindi ko alam yun eh. Yung, wala tong tawag dito, parang hindi siya interesado. Kasi pag feeling ang sa akin, pag interesado ka sa bagay, gagawin mo yung lahat para malaman yun. Oo. Sobrang imposible naman wala tayong internet sa bahay. Sobrang imposible wala kang access doon. So, alam mo yun, wala nang rason ngayon para masabing di mo alam. Which is, di mo alam ngayon, pero like, kinabukasan mo, alam mo na yan. Kasi, alam mo na agad yung sagot eh. Parang ganun. Sabi nga ni kaya alam mo si di ba? Si SSJ Bob Matthews. Ang sabi niya, kung lahat lang ng powerlifter daw is, kumbaga pinapriority nila yung nutrition nila, like macros, etc., mas malakas pa sila. Oo. Kasi, Totoo. kasi parang ang nagiging excuse tuloy ng hindi naman lahat ibang powerlifter na siguro kilala ko yung iba din na hindi naman tayo bodybuilding, gano'n. Yun na nga yung point eh. Kasi at the end of the day, kumbaga parang lang yan eh, parang hindi naman na-under yung kotse kung walang gasolina. Tama. So ano yung gasolina natin? Parang Pagkain siguro, pinagkaiba lang ng in terms of siguro. Kahit naka-prep ka, kahit nakakat ka for powerlifting, pwede ka kumain ng kung ano-ano eh. Oo. Kasi sa bodybuilding, hindi eh. Oo, hindi talaga. Hindi talaga Oo. Lean meat talaga. Lean meat ka talaga. Kasi malaking factor kapag ibang source ng food yung kinain mo. Pag sa powerlifting, kahit ano talaga. Basta pasok sa Pero, para sa akin, kung macros, susundin mo pa rin yung macros mo, mas okay. Oo. Di ba? Macros pa rin. Ay, yun yung laging ano bang kailangan sundin mo? Like macros or calories. Para sa akin, macros eh. Kasi, for example, calories sinunod mo, 2,000 calories yung sinunod mo. Oo nga, nasunod mo nga yung 2,000 calories, bitin ka naman sa protein mo. Puro donut. Sabihin natin puro donut ka. Sige, pasok yun. Pero ikaw din magsasuffer. Kasi na-try ko yun, yung fact up lahat ng pagkain mo. Like yung walang nutrition. Sige, pasok sa lahat. IIFYM, if it fits your macros. Pero paling yung, distribution mo ng macros mo. Ikaw rin magsasuffer eh. Maapektuhan si training eh. Proven and tested ko na yun eh. Parang once na okay yung nutrition ko, sobrang ganda ng buhat. Oo. Once na parang may mamiss ka lang na meal, Oo. wala. Bad day ka na agad. Mismo. Kaya parang pag di okay yung nutrition ko, alam ko na pangit buhat. Pangit buhat mo. Kaya pinipilit ko na okay yung nutrition ko. Makakain ako ng tama. Pasok yung carbs, fats, saka protein. Bago ako mag-gym. Mismo. Parang, alam mo yun, di ako matutulog hanggang di pasok yung macros ko. Mismo. Kasi magki-carry over yun eh. Oo. Following week, following day, ganun.
Kaya inaabot ako ng madaling araw para lang kumain. Para kumain. Oo. No? Yun yung point dun eh. Kumbaga, masipag ka mag-training tapos sa pagkain. Yun nga yung para Parang- sa akin, priority mo Para nga sa yun akin, eh. ayun yung pinakamahirap na prep, sa prep, Mm-mm. yung pagkain. Pagkain. Kasi yung training, madali lang. Madali lang mag-training. Hindi, mahirap siya, Kung may technically. coach ka, sundin mo lang coach Oo. mo, tapos na. Yung pagkain kasi, lalo na pag wala kang nutritionist, ikaw lang mag-isa. Minsan madadaya mo yung sarili mo eh. Hindi kasi katulad ng pag-training, nagsisend tayo ng video eh. Or nakakasabay natin yung coach, hindi tayo makapagdaya. Pero sa pagkain kasi, parang na-take natin siya for granted. Parang gano'n. Hindi natin nalalaman, ay, putik, pag in-average mo yung total macros or total calorie mo within a week, palyado pa rin eh. Hindi pa rin umaabot dun sa kailangan mo eh. Parang ang mangyayari dun, hindi mo namamalayan, magki-carry over siya sa following week na, kumbaga, maapektuhan tuloy yung ano mo. Na hindi mo, akala mo sa ganito lang, pero, oo nga, no, fucked up yung pagkain ko last week, no. Ayun. Parang gano'n. Kaya, sa mga gusto magsimula, Nutrition mga talaga. beginner, nutrition talaga. Yung training, madali lang yan. Ayun talaga yung payong. Kasi pati sa prep sa powerlifting. Susundin mo lang yung coach mo, men. Kung okay yung nutrition mo, di ba? Mismo. Kasi men, susunod na lang tayo sa coach eh. Kung ano yung binigyan, gagawin mo na lang eh. Eh yung pagkain kasi medyo ano pa yun. Yun nga parang thankful nga ako kay coach eh. Kasi kay Adrian. Oo. Sorry kay Adrian. Shoutout sa'yo, coach. Parang yung nutrition nandun na sa akin. Parang proper guide lang talaga. Oo. Kasi that time, syempre, yung bodybuilding coach kasi si Darak. Si Darak, oo. Wala na. Well, may alam din siya sa programming about powerlifting. Pero hindi specific. Hindi specific eh. Kaya, ayun. Mas nakatulong. Mas nag-progress ako. Nung balik tayo ng konti. Wait lang. Diba, nag-start ka na ng powerlifting. Ano yun, pagpasok mo dun, yung na-introduce sa'yo yung powerlifting, like may coach ka na agad nun or nag-try ka ng, kasi ako, galing ako dun sa era na parang, alam mo yung lifting vault? Yung sa internet na parang pagkukunan mo ng program, yung free. Nanggaling ka ba dun or nag-coach mo agad si Adrian? Paano yung story dong transition na yun? Di ba, first competition ko kasi, Luzon 2022. Sa Okay. CES. Zest. Sa CES. Oh, okay. Di pa kita kilala nun. Wala pa. Ano pa ako nun? Newbie pa lang ako. Oo. Kumbaga hilaw ka pa nun. Tapos, after nun, Ronats 2020. Yun yung pumutok yung pangalan mo eh. Kasi, hindi pa yun. Pambout ako nun. Ay, serious ba? Seryoso. Ay, iba pa yun. Ay, Ronald's 2023 pala. Yung, Yung sa Ninoy. Ayun yung comeback ko. Oo, yun. Dun pumutok. Nung Unleash 2022, Pambout ako. Unleash. Ayun, ang nangyari dun. Ay, nakasabay kita. Yun yung sa ano, di ba? Ayala. Ayala yun, di ba? Oo, malapit doon. Nakasabay kita, ako. Kaso lang, parang 66 kasi ako lumaro nun eh. Okay. Piling ko sa nakasabay ibang kita. platform ka. Oo, nakita ata kita sa live, parang. Natandaan ko yun. Alam mo reason kung ba't natatandaan kita. Siya yung lumaro na walang knee sleeves. Di ba? Tapos syempre, yung commentator, sleeveless, ganun. Doon pa lang, ito, lakas na ito. Tapos eto pa. Sa'yo, ngayon ko lang sasabihin to. Alam mo ba, pre? Unang kita ko sa'yo, tumatak agad sa isip ko. Di ba, malaki ka eh. Korgado tong taong to. Ang laki mo kasi, men. Like, legit. Tapos yung sinabi pa nila sa akin na estudyante pa to. Seryoso ka, college pa to. Tapos ang laki niya. Tapos hanggang sa fast forward na nag-compete ka na ng PAP, wala na. Kumbaga, I mean, alam mo yun. Kasi ang laki mo eh. Tapos, nung nakapagsabi sa akin, nagaling ka ng bodybuilding ba? Kaya pala. Yun yung reason. Kaya parang, okay na pundasyon. Oo. Bodybuilding. Kumbaga ang ganda ng pundasyon mo eh. So, sobrang solid ba? Oo. Kasi, Actually lahat, parang kung di mo kilala, pagkakalam mo lang talaga akong karga. oh man, like legit ako mismo. Kasi una sa lahat, college. Tapos, bago pa lang sa powerlifting. Tapos, yun nga, bata.
Tapos ganito kalaki yung katawan. Minsan ganun din eh. Kumbaga, alam mo, bago ka mag-judge, alamin mo yung background niyan eh. Ano ba muna, anong sport? Ano mo, bodybuilding pala siya. Alam mo yun, parang, damn. Tapos yun lang naman. Na pag hinalaan kitang kargado. Compliment naman yan eh. Di ba? Pero men, technically compliment yun, di ba? Yung Di siya iba na-hurt eh, no? Hindi siya compliment sa ano. Alam mo, nakargado ka na, tapos sabi, ay, nati. Men, kabaliktara, no? Putik yung kargado ka na lahat-lahat hanggang pilik mata, tapos ang Ikaw ka pa nati. bekong pa rin yung katawan mo, parang, pangit nun, men. Kargado ka na sa lagay na yan. Ang dami kong kilalang ganyan, So, actually. quit nun, no? Parang, Kargado na, tapos nilagay mo na mukha lahat nati. ng karga sa'yo, tapos mukha pa rin nati. Mukha ng nati, Wait, tapos me. di pa malakas. Oo. Pero natutunan ko yan, Kasi may mga YouTuber akong pinapanood dati na before talaga silang mag-jump in sa karga, as much as possible daw, ma-hit mo yung genetic limit mo Okay. para satisfy. Kasi madami kasi ngayon na karga agad eh. Na, ano na agad, parang mature na yung muscles. O kumbaga hindi nila inaabot mo na yung genetic capability nila, like ceiling nila. Anong nangyari kasi impatient sila. Like, tawag dito, ang bliit ng katawan ko, tapos puta, malaman-laman mo, 6 months pa lang nagbubuhat. Mga ganun, mga Pero hindi impatient. naman talaga kasi kailangan ng bata eh. Kasi sobrang Hindi, taas ng men, ang testosterone. taas ng testosterone nila. Parang sabi rin siya sa akin ng una kong coach, si JC. Ka-level lang ng mga bata yung testosterone na nagkakarga. Mismo. Like, Kung ano yung testosterone namin ngayon, ayun lang din testosterone ng mga nagkakarga. Parehas lang yun. Kumbaga nagmamatter talaga kung ganun pa kayong edad, i-maximize, imbis na magkarga kayo, i-maximize yung pagkain nyo. Kasi madalas kasi, lalo na ngayon, yung mga bata, pagpasok ng, sabi natin fitness in general, magbubuhat, ang lagi agad tanong, anong supplements? Hindi mo pa nga inaayos yung pagkain mo. Para sa akin yun, parang, sa akin ngayon, nag-experiment ako ngayon. Kasi dati, parang last comp, ang dami kong supplements. Oo. Parang, Like whey, ganun. technically, hindi ako nag-whey. Oo. Prep. Pero, siguro kung off-season, tapos kung kulang na kulang talaga, hindi ako makakain na maayos. Whey. Pero ngayon, Whey. di talaga eh. Parang, pasok naman yung solid food ko. Oo. So, di ko kailangan ng whey. Saka ayoko talaga kasi di siya nakaka-fulfill sa akin. Mismo. Wait lang. Actually, parehas tayo na ngayon na ang source ko kasi ngayon, puro beef lang. Like, tamad kasi magluto eh. Lean ground beef lang. So, madali lang siya compared sa chicken. Kasi ilang years na ako nag-chicken breast. Yes. Umay na ako. Simula college ako, men. Simula nang pumasok ako ng like bodybuilding training. Chicken breast na ako. So, ayun. Kumbaga, ngayon kasi kaya ang reason kung bakit hindi na rin ako nag-away. Kasi wala, nako-cover na niya eh. Kumbaga, sabi mo kanina, enough na. Kasi yun yung parang misconception kasi, which is dumaan din naman ako doon. Feeling ko ikaw din. Like, dumaan ka ba dun sa time na parang, kailangan mo ng whey. yung whey, parang iisip mo, whey, pampakat yan. Tapos yung, yung isa? Yan. Yung isa, yung mass gainer, pampalaki. Dumaan ako sa era na ganoon. Kaya anong nangyari doon, college ako, puta nag-iipon ako, imbis na parang kung babalik man yun, binili ko na lang dapat ang chicken breast nun. Ang dami pa nun eh. Taka na bumibili ako, pre, ang binibili ko pa man, gold standards. Ano yun, yung time na yun, 3.5 nung time na yun, yung 5 pounds. Okay, yung 5 pounds. 5 pounds, 3.5, mentos yung yung malaking ganun. Inan yan. Tapos, ang malupit pa doon, nagtitake ako ng ganun. Yung pinsan ko, fucked up yung nutrition. Ang ganda pa ng katawan sa akin. Ngayon, ang buhat kanto lang siya ganun. Tapos, tas, kaya inaasar niya ako. Kumbaga, ano ba yan? Bili ka ng bili. Tama, mas maganda pa katawan ko sa'yo. Parang ganun. Parang, na-realize ko hanggang sa doon nag-trigger yung curiosity ko na mag-search talaga about nutrition. Like, at the end of the day, calories in and out lang talaga. Kumbaga yung mga way na yan, kumbaga ano lang siya, pamalit lang siya. Kung nagkukula, yun nga, misconception nila nga doon, at the end of the day, ano pa rin siya, kumbaga source siya ng food na kung for example, usually naman, ang feeling ko kaya din kinreate ang whey, isa ring reason for conveniency. Like for example, busy kang tao. Like ano bang mas madali? Magluto ka ng chicken breast o maghalo ka ng whey. Isang lagukan mo lang, may 25 grams of protein ka na, magluluto ka 20 minutes, 15 minutes ng chicken breast, di ba? Para sa akin, for convenience na lang siya. Or kung hindi talaga enough, like mahirapan kang kumain, usually ganun, di ba?
na-busy ka that day, di ba? Oo. Hindi ka nakakain sa schedule mo. Mag-weigh ka na lang. Oo, kumbaga, kung naantok ka na, di isang lagukan mo na lang, may kulang ka pang 25. Which is sana, ngayon, although nag-i-improve naman yung mga utak ng mga tao sa paligid. Nag-i-evolve naman. Pero hindi pa rin nawawala yung yung, alam mo yung mga, sabihin natin bakal gym mindset na parang, alam mo yun, yung, ang dami ko pa rin ginalang ganyan na. marami pa rin kapag, for example, mag-visit ako sa, yung pinag-gyman ko dati, I mean, na overheard mo sila, na nag-uusap tungkol sa gando, ganyan, akala ko naman nag-improve na sila, parang, ganun pa rin pala. Parang, di ba sa gym, sa bahay namin may katabing gym. Ganun pa rin. Akala nila nagkakarga nga ako dun. Wala silang palag kasi yung sinasalihan natin, tested eh. Ayun nga, hindi ko ma-explain sa kanila, tested to, hindi, kargado ko. Di sige lang, kargado na lang ako, sabi mo na lang. Mahirap actually na napatunayan, mahirap magkipagtalo sa ganun. Like minsan kapag ganun, sige, kung ano yung paniwala, kasi lang na sila parang may barrier, parang hindi, parang kang makikipag-usap na lang sa dingding. Parang hindi na sila tumatanggap ng kung anong kung ano yung pinaniwalaan nila, yun na yun. Kung kargado ka. Parang yun sa isip nila. Kasi ang reason lang nila, malakas ka, mas malakas sila sa'yo, mas malaki sila sa'yo, parang gano'n. Oo, maganda katawan mo, malaki katawan mo. Mismo, ganun. Biktima ka rin din palang ganun. Ako naman, hanggang ngayon. Diba ako nga pag hinalaan kitang kargado ka eh. Diba? Yung ibang tao pa kaya. Sabi pati yung high school, senior high, college, parang lahat na nakita sa akin. Sabi, nag-i-steroids sa akin. Siyempre, kakakilala na kayo, parang after ng semester. Dati bro, napagkamali. Kala ko nag-i-steroids ka talaga. Kala mo lang yun. Kasi kung, di ba, kumbaga, ang napakatanga naman natin kung magkakarga tayo. Ang alam ko kapag nahuli ka, nag-positive ka, may fine ka, tas ban ka, di ba? Tama ba ako? Fine, tapos ban. Lifetime ban ba yun? Hindi, may first offense, second offense, tapos lifetime na. So, for example, na nag-positive ka, first offense pa lang yun? First offense. Ban. So, pwede ka pa rin sumali? After time frame. Bayaran, tapos after ng time frame ng ban mo. Ng ban mo. Parang di ko sure kung 3 years or 4 years eh. So, parang gano'n. Tapos, 50,000 fine suspension. Tapos, yung teammates mo, kunyari, kami, nag-positive sa amin. Damay ata, no? Damay lahat. Ganito pala. Kailangan bayaran muna yung fine para makapaglaro yung ibang team. Pero yung specifically yung na-test, ban talaga. Ban talaga. For life to, may time frame lang? Kung first offense, may time frame. Gets. May level of offense. Kasi nangyari yan, kung kilala mo si sa Isaiah. Oo, ayun nga. Naalala, alam yung story na yun? Alam ko hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabayad eh. Hindi ko lang sure. Hindi pa rin parang nabanggit niya sa akin. Shoutout kay Powerlift Troll. Ay, kay Sir Eddie. Kay Powerlift Troll din. Oo. Nadamay lang ata sila dun eh. Parang ganun ngayon nangyari sa ka-teammate nila na hindi nga na positive. Kaya yung team nila, di makalaro kasi nga. Ewan lang, nakapaglaro na pala siya sa isa. Pero alam ko, yung team na, ayun, di pa. Hindi talaga. Gets. Pero yun nga. Kasi di pa, kasi 50,000. 50K yun, man. Grabe yun, man. Sabihin natin, pero ang pangit lang kasi, kahit sabihin natin, sige, kaya mo bayaran nun. Parang ang sama na ng tingin ng tao sa'yo, man. Oo. Like parang habang buhay ka ng madaya ka. Pero kaya nga nila, kaya nagkaroon ng PHPL eh. Feeling ko. Para dun din. Feeling ko. Kasi kung kasi may mga nagtatanong ng kware, ano ba talaga pipiliin kong federation, PHPL or PAP? Para sa akin, yung sagot ko dyan. Kung trip mo lang mag-powerlifting, like for fun, mag-PHPL ka. Kung hanap mo competitive, kung competition yung hanap mo, mag-PAP ka. Yun lang naman. Yun yung, para sa akin, yun yung parang pinaka-basic na sagot eh. Kasi parang, parang pinagpilian pa namin nung time na yun. Oo nga pala. Paano ka nag-decide ng nun? Federation nun? Ayun nga, nakwento nga sa amin. Kasi, basta ang simple lang. Dito sa federation na to, kargado yung mga tao dyan. Dito sa federation na to, hindi pwede. Bawal yung kargado dyan. Oo, pag nahuli ka, drug testing. Yan. Tapos, ang benefits naman dito sa may drug testing, pwede kang makalaro internationally.
na wala kang gagastusin. Mismo. Kaya parang ano sa akin, ay gusto ko yung ganito. Gusto ko rin maglaro international. Wala ka nga ba talagang gagastusin? Hindi mo sure. Wala ba talagang gagastusin? Yun ang mahiwagang tanong. Sabi nila, ganun eh. National team ako eh. Sabi nila, no? Ay, hindi pero, ayun nga, napad din ako for the first time. Napad ka naman. Napad ka naman. Awa ng Diyos, napad ka Napad naman. na, ngayong taon. Ngayon Sana taon. sa susunod. Yan. Di natin sure. 50-50 pa rin. 50-50 pa rin. Kasi alam mo yung reason. Kaya tinanong ko sa Adrian, Coach, laro ba ang August? Para kung di matuloy sa Oo, Asia. Hindi sa Malta. Malta pala, Malta. Di ako pinayagan. Ay, November. Kung di matuloy, November ako lalaro. Pero gusto ko rin matuloy, sayang eh. Kasi August ba yung Malta? Last year ko na next year. Sa June. Ng junior. Kasi 23 na ako next year. Hanggang 23 lang pala junior. Hanggang 23 lang. Ang qualifying sa Open, 800 plus. Grabe, sa ano mo? Sa weight mo? Sa 93. 93. Junior, ay ano yun? College? Open na. 800? Oh my God. Target 800, man. Total 800. Actually, man, sobrang ang linaw nun sa'yo kasi ilang taon ka? 23. Sabi ng 23. Feeling ko malinaw siya. I mean, malinaw in a way na mataas ang chance ang makuha mo pa rin yun. Ang total mo ngayon, 750 ba? 745. Yes. Oo. Kasi imagine mo, kung tutuusin, kasi ganito rin yan eh. Kumbaga, alam mo, imagine mo, yung mga malalakas sa ibang bansa, ilang taon na nagtitraining yan eh. Okay. Parang yun din yung lagi kong sinasabi kapag may nagtatanong sa, ba't lalakas itong mga to? Kasi nga, alamin mo yung background niyan. Ano ba background niyan? Before mag-powerlifting yan, may sports pa yun. Wari, si Orhi. Ang sports niyan, man, yung, ano yun sa NFL? Ano? Yung parang American football ba yun? Parang ganun. Yung sports niyan, man, may strength conditioning yan eh. Kumbaga na-carry over nga yan eh. Parang nanonood kasi ako ng vlog dati ni Russell. Oo. Doon sa school niya, may gym. Oo, yun nga. Yung PE nila, PE nila. Snatch ata yun eh, yung parang clean. Clean, tas squat deadlift. Oo, yun nga yung Nakita ko doon sa video na yun, may board din sila. Oo. Ng ilan yung max mo. Mismo. Ayun nga. Siyempre. Tapos, ang alam ko kasi, parang sa ibang bansa, ang mura ng mga meat. I mean, pag doon ka, resident ka doon, technically mura siya. Oo. Sobrang mura. Compared dito, parang, lalo na yung beef, sobrang mura ng beef. Kaya parang anabolic ang meat mga sa ibang bansa. Mura nga daw buhay din doon eh. Pag for example, technically, syempre pag binili mo kung conversion ng pera, mahal 'yon technically. Pero kung for example, ikaw yung individual na naninirahan doon, nagtatrabaho doon, mura lang talaga sa iyo, men. Like legit. At saka yung accessibility mo sa mga bagay like gym, yung pagkain, madali lang siya. Like imagine mo yung katulad nung ngayon, yung kilala mo may tropa kami dito nasa Canada ngayon. Yung chicken breast niya $12. Syempre pag iniisip natin dito, mahal naman. Pero kapag doon ka naninirahan, imagine mo yung rate mo per hour $18. Ano lang yung $12 sa iyo? Parang nagets mo yung 'di ba? Parang 20 minutes. 'Di ba? Parang yun nga yung doon. Which is may edge pa rin talaga sila. Like in terms of accessibility ng pagkain, etc. And yun nga, kumbaga balik tayo dun sa kuwari, may nakita kang individual like nasa words, sobrang lakas. Usually kasi tayo, nakikita lang natin yung result na agad eh. Like hindi naman natin alam yung background story, ano bang ginawa niyan, paano siya makatungtong ng ganun. Hindi mo alam kung ilang taon na nagbubuhat. Mismo, ang sobrang sobrang laking bearing nun pag mas bata ka nag-strength training. Diba? Dito kasi sa atin, huwag kang hindi ka lalaki. Patay na. Hindi ka natatangkad. Mismo. Kaya ako nga, inisip ko, pag nag-anak ako, bilan ko agad ng set ng alam mo yung plastic na bench press na nakikita mo yun sa TikTok, sa Instagram. Kasi, pinitested ko naman. Kasi nagsimula ako. ikaw, di ba? Parang, di pa ako 5'6". Tapos ngayon,
bubataw, umangat pa, ano ko, Oh, di ba? di ba? Yun nga, Sabi, parang, hindi totoo yan. hindi nga totoo. Iniisip ko, saan ba nanggaling yun? Pero may theory ako kung bakit. Pansinin mo, yung kadalasan ng mga school sa atin, na ang PE madalas, like, hindi siya, mababa lang yung risk of injury. Like, for example, sayaw, tinikling, like, Wala kang risk of injury din. ang may theory ako dyan, feeling ko kaya hindi nila hinalin tulad yung PE. For example, sa ibang bansa may PE ng mga weightlifting, etc. Strength training. Feeling ko ayaw nila magkaroon ng liability sa mga estudyante. Na parang safe lang dapat. Kasi parang magulo na nga, tapos sasakit pa yung ulo nila kasi nga may disgrasya sa ganito, ganyan. Feeling ko ganun yung reasoning nila. Like, gusto nila, syempre, focus sa pag-aaral lang. Feel ko hindi. Parang, feel ko, politika eh. Politika din. Or Corruption. nagdedepende ata Corruption. Siyempre, sa bagay, no? Tayo na, bubili sila ng ano? sasagot nila yung panggastos. Ano, saan ba galing yun? Di ba, sa kanila din. O ngayon yung liability nga. Ayaw nila lang magkaroon ng ganong liability. Or at the same time, ayaw nilang gumastos ng, for example, sa tingin mo, kuwari, may isang school dyan, gagastos ba yan bibili ng squat rack? Hindi naman, di ba? Imagine mo, malaman lang nila yung presyo dyan. Hindi, tinikling na lang yung PE ninyo. O, di ba? Ito na lang, stick lang. No? O, di ba? Parang, minsan nga, di ba nga, kapag may mga PE nga tayo, kuwari, arnis. Puta, hindi naman galing yung arnis na yun. Hindi nang galing sa school, bibilin pa natin. Di ba? Kumbaga, yun nga, tama ka. Corruption. Kumbaga, ayaw nila ng maraming gastos-gastos. At saka, gusto nila sa kanila lang pera. mismo. Kaya yun yung nangyayari tuloy na tayo na late. Actually, ikaw, swerte mo kasi medyo bata pa lang, namulat ka na sa active lifestyle. Yung karamihan ng mga Pilipino, like nag-i-start, wala ako. Start ako, mga 20 plus, di ba? What if, inimagine ko paano kung nag-start ako ng training ng like 13, 14, 15? So, yung lakas natin ngayon, imagine mo kung mas naaga tayo namulat. Iba. Doble, triple. Kaya nakikita mo yung mga nasa worlds na yan. Kaya malalakas yan. Tingnan mo, tama yung background niyan, anong ilang taon nagbubuhat-buhat na yan. Di ba? Yun din yung factor dun. Maraming factor kung ba't sila malakas. Pero, yung in case ng sayo, feeling ko talaga, since yung edad mo na yan, kung continuous ka pa rin, like yung hindi ka magsawa, yan, makuha mo yan. Kasi, ilang taon din naman. Kasi biruin mo, 13 ako, ilang taon ako ngayon? 22. Almost 10 years na. Mismo. Almost 10 years na ako nagbubuhat. Mismo. Yun, magic. Oo. Na malakas ka agad. Yun yung hindi nila nakikita sa'yo Akala Kasi nila, puta, kahapon ka lang nagbuhat Kasi wala rin naman ako sa di ba? Mismo. Sa, di nga, bar nga lang Mismo. Diba? Pero Bar yun lang. nga. Parang laging, kasi madalas nakikita is yung resulta na. Oo. Kumbaga, hindi na bibigyan ng credit yung hirap Kaya maraming hindi nakakaintindi sa ating mga athlete Nagets mo yung point na parang, for example, sa ultimong pagpondo pa nga lang ba't ko pupondohan yan? Ganun, ganyan. Parang, wala Di kasi, alam mo na ang sagot dyan, di kasi tayo basketball. Dilemen, totoo naman kasi talaga. Like, yung hindi naman kasi mainstream yung sports natin Kasi imagine mo, at the end of the day, pera pa rin yan. For example, basketball tong sports natin. Basketball, marami nakakilala, pwedeng pasukan ng mga tawag dito, sponsors. For example, ako si RPE, kuwari nagbebenta ako ng something product. Yung sports na i-sponsoran ko, di naman kilala. Paano maririnig yung brand ko? Kung basketball, like ilagay mo lang yan sa jersey mo Sayang pera. Diba? Sayang pera. Kaya ganun. Kahit iniintindi ko rin yung mga mag-i-sponsor. Oo nga, no? Kasi hindi mainstream, no? Kaya feeling ko, ang kailangan lang natin takbuhan, since business-wise talaga, lugi Kaya imagine mo, hindi talaga known kilala ang powerlifting, pero certain, maliit lang tayo Sobrang late. Sobrang liit lang natin Ngayon pa nga lang atang medyo nagbo-boom Oo. Natutuwa nga ako ngayon Like, kabilaan na yung mga powerlifting gym. Which is nakakatuwa. Swerte nga nung mga nagsisimula ngayon. Swerte, men. Sobra. Kasi, nakakaranas na sila ng comp standard Mismo. na gamit. Mismo tayo. Tayo dati. Bumper plates par, tri-grip. Oo.
Yan. Deficit pa. Deficit deadlift, no? Matuwa na tayo kapag may weight lift. Yung China bar na sa gym, yung Olympic bar. Matuwa na tayo nun. Oo. Sila, arte pa yun. Pag hindi, Power para hindi power bar, hindi magbubuhat yun. Pansin kayo mga bata. May nakapagkwento sa akin. May specific gym daw sa bandang Manila. May mga bata daw, mga powerlifter. Hinihintay talaga nila matapos yung naghawak ng power bar. Which is nagigets ko naman sila. Totoo naman. Sobrang laki naman talaga ng difference. Oo, sobra. Pero alam mo yun, parang learn to adapt. Mismo. Lalo na pag wala ka ng option. Kasi, alam mo yun, pero isipin mo na lang, kung lumakas ka dun sa gamit na yun, paano pa kung sa comp standard ka talaga nag-training? Diba? Mismo. Sa minsan, magagawa mo yun kapag wala ka na talagang option. For example, like, malayo, sarado yung wala kang means of ganto ganyan. Kumbaga, learn, to use kung ano lang yung meron ka nung time na yun, nung oras na yun, nung panahon ngayon. Kumbaga, alangan naman dahil lang dun, di ka mag-training. Diba? Yun yung naging reason mo. Hindi naman. Meron nga ako nakita, kilala mo yung yung sa 93 ba yun? Yung naging underdog ng Sheffield, yung munti ka ng... Yung tiga Lithuania ba? Oo, yun ba yun? Basta yung nasa Sheffield siya, kalaban nila napansin ko yung training nun, hindi nakakalib yun. Kasayon. Di ba? Minsan nga, hindi nga yun eh. Hindi nga siya parang yung squat rack niya, parang di pa cage. Wala, hindi cage yung squat niya. Squat rack niya. Oo. Pero, tama naman tayong inisip na yung yung taga, yun. Kasi nakita ko yung mga training niya, hindi talaga kalib eh. Feeling ko walang calibrated dun sa lugar nila. Siguro, pinapadaayo siya, gano'n. Feeling ko. Oo. Pero feeling ko may mga certain bansa kasi na talagang wala na silang parang hindi maarte yung gobyerno sila pag sa pag-sponsor ng mga atleta nila. Feel ko. Parang kasi natanong namin parang may natanong words, natanong namin yung Team USA. Di ba ang dami nila nag-compete international? Parang 5% lang daw yung napafund. Oo, di ba? Feeling ko hindi lang sa atin eh. Like, di lang lalo na daw pala sa India. Lahat dun, wala talaga sarili talaga. Sarili lang talaga. Kasi yung sports natin, men, luxury to eh. Like, sa totoo lang, men. Feeling ko yun din yung... Sabi nga rin ng parents ko, pang mayaman na. Man, legit, men, totoo talaga. Like, kung wala ka talagang pera, like, wala ka talagang means of... Kasi sasali ka ng competition, may registration. Okay, men, registration pa lang. Pupunta ka pa ng venue, paano kung malayo? Oo. Transportation. Tapos mag-hotel ka. Let's for example, syempre, di ka, ang weigh-in yan, alas 5. Ano ba yan? Weigh-in ba yan? O ano yung... Equipment check, alas 5. Diba? Tapos pag nalit ka, galit pa sa'yo. Ang layo eh. Wala ang way kung di. Tapos, mag-rent ka dun ng Kung mag-commute ka, maglalakad ka rin kasi subdivision. Oo, yun diba? din. Lalakad awit talaga eh. Minsan din eh. Sa bagay, di rin natin masisisi yung mga organizer din. Pero siguro lang. Siyempre, feedback. Siyempre, tayo din kasi naka-experience eh. Una sa lahat, di naman lahat ng atleta may sariling sasakyan. Okay sana yung mga venue na like, yung kahit malayo siya, nagagawan mo ng paraan kasi may transpo. Yung last time, ano ba yun? Subdivision ata yun eh. Pang yayamanin na yun eh. Okay na venue na experience ko, yung sa Ninoy. Ako rin. Ayun, pinaka-solid na venue. Ako rin. Para kasi sa akin. Para sa akin, parang hindi rin. Hindi talaga, men. Okay siya kung sa ang cons lang sa Ninoy. May mga kailan din pala. Kasi may mga booth din eh. Oo. Diba? Yun, okay talaga siya eh. Wala akong masabi. Men, para sa akin siguro mo, ang daming upuan. Oo, men. Tapos ang laki, naka-aircon pa. Oo, at saka, men, ang pinaka-importante sa lahat, yung warm-up, men. Oo. Para sa ating atleta, men, at the end of the day, pinaka-importante warm-up, pare. Warm-up, titipirin mo. Bakit? Warm-up yun eh. Kasi yun yung mag-gauge kung ano yung mga attempt mo. Paano? Drain ka na sa warm-up, katulad nangyari last time. Diba? Tayo, imagine mo, handler lang tayo nung time na yun. Puta, what if yung mga atleta, anong nararamdaman ng mga yun? Di ba ikaw, nag-handle ka kay Adrian, di ba? Anong naramdaman mo? Aburido ka na.
'Di ba? Para sa akin okay lang like crowded. Okay lang sa akin crowded basta hindi mainit. Para sa akin Like sige, kung di magawa ng paraan yung pagka-crowd ng event, basta Okay, sana ano. di ba ang dami sanang warm-up Oh, areas. Kaso yun nga, patayan. sikip wala, Parang it is what it nasa is Oo. Kumbaga yun nga yung diniscuss namin kanina na parang learn to adapt na lang kung anong mangyari doon sa time na yun Kasi kaysa ireklamo mo magagawa pa eh. siya, Wala mag-focus ka na lang dun sa ano mo, sa gagawin mo kaysa magreklamo ka pa, wala din mangyayari. Pag nagreklamo ka ba, lalamig ba? Hindi naman. 'Di ba? Pero yun nga, sabi mo na pinaka best option yung Ninoy Aquino, which is sobrang luwag niya. Parang na-brought up ko yan Kung magko-commute ka, LRT. Oo, malapit lang. Oo. Diba? Kumbaga, madali lang siya in terms of commute. Oo. Kasi hindi naman tayo lahat may sasakyan or ano naman yun. Tsaka, Paano kung estudyante tapos mismo. first time pa lang, di ba? Di Mismo. pa alam kung paano tumakbo yung Mismo. competition. Mismo. Para sa akin, ayoko rin ikaw ba? Goods ka ba sa mall? Ayoko ng mall Para sa akin. Kasi, tangina pre, kung kukuha sila ng mall, hindi gaanong malaki yun. Hindi talaga kasi sabi na, actually binrot up ko yan kay Sir Willard. Nakakausap kami one time. Shoutout sa'yo, Sir Willard. Parang, binrot ko yan, ba't kasi iniisip ko, what if mag-rent na lang tayo ng covered court na aircon para sa'yo, ikaw, papapiliin ka. Covered court na aircon. Like, alam mo yung nangyari sa Baguio. Yung meet din sa Baguio. Ganon o mall? Mas okay nga sa akin yung ganun Ganon, di ba? Kasi una sa lahat, maluwag. Kasi, kaya ang reasoning nila doon, pagkain, accessibility ng pagkain. Hindi nyo na liability yung pagkain ng mga athletes Tayo, as an athlete, parang na natin, kumbaga hindi na kailangan, kumbaga sa atin na yun. Kumbaga liable na tayo kung ano yung kakainin natin. Hindi na tayo para ng mga pagkain sa hindi naman tayo, alam na natin sa sarili mo yun na kailangan may pagkain ka sa meat. Di ka naman pumunta para kumain. Diba? Mismo. Tapos pagkain pa doon, mga pagkain pa doon kung ano-ano pa, di ba? Walang maayos pa. Yun nga, sana, hopefully. Di ba ba't ba sa Pinoy? Ewan ko bakit. Hindi ko alam yun. Yun yung di natin alam. Pero isang ring reason nila kasi parang may parang, I don't know kung partner ba sila ni Robinsons or something. Kaya madalas, parang following meets pansinin mo puro Robinson na. Ewan ko kung may, I don't know, correct me if I'm wrong, pero kasi meron ding tarpaulin. Di ba sa tarpaulin? Parang may kakilala ata sila. So, I don't know kung nakakatipid sila or something. I don't know. Malibre, no? Ha? Or 50%. 50% off. Pero yun nga parang, para sa akin, aanhin mo yung libre na yun. Sabihin natin makamura ka. And ako compromise si athlete. Parang nawawala yung essence ng laro. Gets mo? Tama sa hindi naman sa pagko-compare. For example, sa ibang bansa. Magmi-meet yun kahit mga yung local meet lang siya. Yung maliliit na meet. Magmi-meet yun. Never ko silang nakita mag-meet sa mall. Oo. Kung hindi mga like convention center, gym. Gym talaga, no? At saka yung may warm-up area talaga silang separate. Maliit man yung like venue nila, pero organized in a way na di ka mamomblema, di ka mag-warm up ng bumper, di ba? Pansin ko nga yun, parang tayo lang yung sa nagko-competition. Di man, sabi sa'yo, din yung ko Kasi di ba, nanonood ako ng mga, Barbell Brigade. Oo. Kila Bart 1, di ba, nag-meet sila sa never mo sila makita mag-meet sa mall. Like kung hindi man gym, yung mga convention center, mga ganun. Parang yun. Parang nakita ko, parang may tent lang Tapos, ayun na. Diba? Yeah, the tent. Kasi ang dami. The tent nga, ang init Actually, hindi Sa atin lang mainit Oo nga. Pansin ko nga rin. Kasi tumawid ako doon. Kasi malamag sa kanila di ba? Pinatay kasi talaga yung aircon doon Simulan nung napansin mo simulan nung nag-brown. Doon ka man day 1. Oo. Nag-brown out. After weigh-in, lamig na nun Kasi after nung mag-brown out. Mag-brown, hindi na bumalik yung aircon. Nung bumalik yung aircon, yung sa judges lang ata. Hindi na bumalik yung lamig. Feeling ko hindi rin kasi nagpapaypay din sila yung mga jury. Yung mga judge, yung mga referee. Init din sila 'Di ba? Imagine mo, tayo na nag-referee ka, ang init, no? Yan, naawit nun. Tapos nakaupo ka lang dun. From 8 to 5, no?
Tapos konti lang kapalitan mo, awit yun. Oh. Mapupula ka talaga doon. Eh, syempre, human error pa rin yun. Ako nga, feeling ko nga, pag ako nag-referee, puta, di ko rin makikita kung pasok ba o hindi. Kasi, parang, di ba, parang unconscious ka na naaaburido ka dahil sa temperature sa paligid mo. Ngayon, hindi ka makapag-focus kung ano, pasok ba yan? Ganun. Kaya napupula. Kung ano lang yung makuha. Pero yun nga, grabe. Pero, na ano naman na yata, nagawan, kahit papaano nagawa ng paraan ng day 2. Oo. Kahit papaano, mainit pa rin. Mainit pa rin nung kalagitnaan eh. Mainit pa rin siya. Tanghali na, no? Hindi naawa lang ako kasi tayong handler pa nga, parang sobrang init na init pa tayo. Paano pa kaya yung athlete? Nung day 1 kaya para akong naligo sa pawis. Mismo men, magkakamukha na nga ata tayo doon lahat eh. Tangina, ang daming tao eh. Grabe, di nila control yun eh, no? Lalo nung day. Oo, may Ano? paban-ban pa sila. Buong ano, no, barangay ata pumunta doon. Meron ba nga doon athlete? Ang daming nakaano sa likod eh. Dahil mga ano kami rin eh. Dami namin. Oo, kayo rin. Pero, alam mo yun, parang nag-handle naman din kayo. Pero yun nga, parang... Pero okay din lang din kasi binilang namin. Marami na kami athlete eh. Oo. Kung sabihin natin per one athlete, one handler per athlete, pasok pa rin. Kasi kahit marami kayo, Alam ko kasi per athlete, 2 or 3 ata. Kasi na handler. saka coach. Okay. Handler saka Pero may iba kasing hindi, wala eh, nakatambay lang dun yung mga audience eh. Yung walang ginagawa. At least tayo, tayo. marami man tayo. Nag-a-assist tayo, naglo-load tayo. Nag-a-assist tayo dun sa athlete. Pero may iba kasi talaga mga, feeling ko hindi na nila na-control. Kuwari, ikaw Marshall, may nakita ka kasama magulang, mahirap na paalisin yun eh. Parang mag-aano ka na eh, susuportahan niya yung anak niya eh. Pero nga doon yung mga lola, putik, natitiis nila yun, pumasok doon. Parang ano eh, parang impyerno, sobrang init men. Pero sana, next meet parang Robinsons na yung malamig-lamig na yun. Manila, this August, Robinsons Manila. Malamig naman. Kaya lang, feel ko masikip. Masikip, feeling ko yun nga eh, parang... Yung problema doon yung warm-up. I don't know, siguro ano lang, ito based to sa ano, hindi nang, syempre tayo kasi naka-experience eh. Hopefully, kung magpapamit lang ulit, kahit wag na sa mall eh. Ikaw ba? Pipiliin mo mall o covered court? Like covered court na aircon na? Covered court ako. Covered court na lang. Kasi yun talaga. Sa inyo lang yung venue. Mismo. Syempre, pag nagrenta pa sila dun sa mga mall, hindi naman like may designated lang eh. Hindi naman sobrang laki. Like kung ito lang sakop nyo. Di ba? Kaya nga, naging problema kasi Mm-mm. may area lang. Hindi siya mapag-provide ng warm-up. Oo. Area na maayos. Mismo. Pero wala eh. It is what it is. Kumbaga, tayo as an athlete, kung ganun talaga, wala ka na magagawa dun. Kumbaga, Okay. Respect pa rin naman. Oo. Pa rin naman yun. pero siguro, for example, kung open kayo sa mga feedback, or like, alam mo yun, so feeling ko naman open sila. Hopefully, open, na yun yung siguro yung feedback natin as an athlete, as an handler. Kaya siguro, alam ko, nung sa Baguio, kasi, itong ganyan lang si Daddy Mac. Parang narinig ko. Si Mac Gowen. Oo, si KFC? Alam ko kasi siya nag-sponsor nung sa Baguio. Kaya pala. Siya yung sa venue naman. Oo, kaya pala. Kasi, ang sarap nun. Kasi feel ko kasi kung di nag-sponsor si Daddy Mac, sa mall din yun. Sa mall din. Oo. Ano nga, abe. Di ko rin maano eh. Pero may, ewan ko kung tama to may narinig din ako kung reason daw kung bakit sa mall para makilala. Pero at the end of makilala yung sports. Pero sa totoo lang wala namang pakialam yung tao Nadanda na nga lang like legit ano yan, weightlifting ba yan? Mga ganun. Wala talaga. Feel ko nga tingin na sa atin lahat naman yan nag-i-steroids. Oo, totoo lang. Kasi ino-observe ko rin yung mga tao eh. Itingin lang, dadaan lang, wala lang. Ano ba yan? Ganun lang. Nakikisoso lang. Nag-i-steroids siguro. Wala hindi talaga Kung gusto nila makilala, feeling ko mag-invest sila sa maayos na live. Oo. Like, doon na tayo sa totoo, yung live ng, Yan ano nga, ba yung... medyo umu-okay na. Pero okay siya. Hindi pa rin eh. Kumbaga, hindi natin maiwasan i-compare siya sa live ng, ng sa ibang IPF. bansa eh. O, mga ganun. Pero kahit di naman, kasi IPF, na yan, sobrang solid na nun eh.
Yung maayos ba, yung malinaw, ganun. Pero Malinaw tapos di napuputol, no? mismo, hindi napuputol. Pero yun nga, feeling ko, kung gusto nila i-promote yung sports, mag-invest sila. Kasi at the end of Kasi the day, marketing din yun, mas di ba? maraming tao outside like online Oo. So, 'di ba, usually nga Kasi hindi ngayon, naman lahat makapunta sa venue. mismo. Kasi minsan ikaw ba, kuwari, nanonood ka, pag putol-putol, Oo, tatamurin maiinip ka na ng antayin mo na lang yung resulta 'Di Oo. ba? Hindi katulad Ano ba to? ng, 'di ba? Hindi katulad kapag tuloy-tuloy, maayos, malinaw, maengganyo ka manood. Oo. Feeling ko yun na lang. Kung nag kung So, naririnig naman to. ako na then nanonood daw si Sino, si sino? Sir Willard Ha? nag-usap Ay. kami. Shoutout sa iyo, men. Pero yun nga, Coach Willard. kung feedback man, yun lang naman Feeling Alam ko niyo yun na lang to. all goods na lahat para sa akin Mm. Kasi okay din na, marami naman talaga, marami na actually talaga na pang warm up. Yung space lang talaga. Feeling ko space. Ayun na Makontrol yung tao, parang yung tao. kasi magsasuffer talaga si Sa- athlete Kulang din talaga sa volunteer. Feeling ko. Gusto ko rin talaga actually mag-volunteer kaya lang walang time. Hindi, pero men, ito sa totoo lang Sa ngayon kasi men, wala nang libre. Sabagay. Like legit men, oras mo yan Hindi lang naman nag-volunteer ka yun. dyan na parang like sobrang light lang yung ginagawa mo Napalitaan ko. Yung mga volunteers yan, may sahod Hindi good. Kasi, Ang alam ko mm. hindi ko lang sure. Kasi ang reason kasi si Alfred kanina, nag-video kasi siya kay Priest dun sa PHPL. Hindi naman sa pagko-compare pero napansin daw niya ang difference daw sa PHPL, ang daming marshals. Okay. Kaya na-contain yung warm-up. Like Mm. maayos. May tumitingin. Parang ganun. Yun napansin niya. In terms of Sisita. ganon. Maraming tao talaga. Like nakalagay sa likod organizer. Parang ganon. So, na-contain yung hindi magulo, ganito, ganyan. So, maayos. Sabi niya kasi, hindi ako nakapunta Siya lang nakapunta. Yun daw yung niya. Ang kabaliktaran lang sa PAP, parang yung mga tawag is sobrang luwag. Legit nga natatawa nga siya dun Parang seryoso ba to? Parang ganun. Parang sobrang luwag. Yun nga, babalik pa rin tayo na kung for fun ka lang, sige, PHPL ka lang. Pero competitive ka dito Lahat sa ng PAP. spots na ito mataas. Oo, mataas talaga. Hindi naman. Pero, ganun talaga. Pin ko maluwag lang kasi nga, hindi naman sila, may sanction ba sila under or wala naman sila? Parang PHPL lang talaga siya. Pati yung sa deadlift, di fully lockout. Oo. Di ba? Pati sa bench. Bench. Lahat men, tumataas yung ulo. Yung tumataas yung ulo, wala namang problema dun. Kaya lang yung commands. Oo. Mabilis. Stress. Yan lang. Tapos pwede ata mag-tiptoe doon. Kahit nga tumangat yung puwet mo, okay lang. Di alam ko yung puwet bawal. Bawal din ba? Pero minsan ay nakakalusot naman ata. Hindi siya kasing higpit. Parang ganun na lang. Pero yun nga. Kasi alam ko, hindi ko alam Kasi sa PAP, may pa Bago mong referee, di ba, may test exam pa. Doon nata. Wala min. May experience ka lang ng powerlifting. Pwede ka na Yun nga yung kumbaga, kung magde-decide ka, kung undecided ka pa ng federation ngayon, again, for fun, PHPL. Competitive ka, mag-PAP ka. Competitive and gusto mo maglaro international. Big example, si Hanley Rai, si Jason na dahil sa yung PAP nakalaro siya ng international. Ayun talaga ang goal, makalaro international. So, balikan natin lang yung sagit yung international mo. International meet, ano yung mga nasungkit mo dun? First and second meet. 2 beses ka naglaro, no? 3 na. 3 na ba? First sa Romania Worlds. Oo. Junior. Junior. Equip. Puro equip nga Oo. Pero nakaro ka lang nun, di ba? Oo, nakaro lang. Sa deadlift silver. Tapos nung Asian Classic sa Malaysia, umuntik pa akong mabambot. Bakit saan? Di ko na ano yun. Sa squats. Mataas? Hindi mataas, Paps. Technical. Paano? Nung first attempt ko, hindi daw nakalak yung tuhod ko. Pag finish or bago mag-start? Hindi ako binigyan ng start command. Naubos oras. Naubos oras. Tapos nung second naman, mali ko talaga kasi parang pinump ko. Alam mo yun? Parang pick, pump, pick squat na overruled ng jury.
Paano yung fake squat dun sa rack pa lang? Or During, dun na bago naka-step mag-start. back ka na? bago mag-descent. Ah, Binan ko yung tuhod. pero nag-start command yun. Nag-start ko man. Bawal pala yun. Bawal yun. Bawal yung fake pump. Yung Kasi parang parang- ikakat mo na yung range of motion mo? Parang gaganon ka na? Hindi eh. Paano ba? Parang bibend mo muna yung tuhod Parang mo? mag-i-squat ka na talaga. Pero Tas titigil ka? Parang inangat ko ulit. Kasi parang sa akin, Inangat mo ulit. ano lang, parang Nag-brace ka lang nun. nag-brace ako. Mm-mm. Ganun ako mag-brace. Parang naging na-exage ko ata. Na-exage, ayun lang. Ayun, natawagan ako. Pero buti Overall. natawid mo nung third. Buti ng third natawid naman. Kasi 260 lang eh. Oo. Gaan lang nun. Diba? Sobra. Pero yun nga, kumbaga, wala eh. Ganun talaga eh. Ah. Mag-a-adapt ka talaga dun eh. Wala akong nakuha sa per event. Mm-mm. Pero nakakuha naman akong total. Silver naman. Diba? Solid. Fourth nga eh. Fourth ako sa lahat ng ano eh. Lahat ng lift. Ha? Sa Lift. Oo. Total Sa second ka. total second. Ano sila? Pero okay lang total naman. Oo, min. Third, yung third, Parang ano mo? bonus lang naman talaga yun. Mismo yung per lift. Yung third ko, ito. Yung sa ano. Yung recent nyo lang eh. Yan Sa natin Hong Kong. napanood ko eh. Ayun yung nanalo ko. Mm. Kaso, apat lang naman kalabang ko dun. Pero apat kahit na. kami magkakalaban. Hindi, the point kasi, ay tanong ko lang. Sa mga Asians ba, like may qualifying total ka ba dun? Or kahit may lift ka lang na panlaban, pwede na? May qualifying total din. Okay. Tapos, depende pa kung may medal potential. So, So, kung pasok kayong qualifying total mo, tapos Pero wala kang medal potential, hindi ka papayagan. hindi ka pa rin Popondohan o pwede kang like sarili mong bulsa? Wari, qualifying total ako ngayon pero wala akong panlaban na medal. Trip ko lang mag-compete. Pwede yun. ang alam ko pwede. Ang alam ko. Pero dadaan ka ng PAP nun. Like magpapaalam ka sa nila, ganun. Oo naman, siyempre. Gets. Kasi re-represent mo yung Philippines eh. Sa bagay. Dadaan ka po Oo. ng PA. Pero kadalasan ang pinopondohan yung may medal potential. Kadalasan. Minsan hindi pa nga eh. PD Kasi- pero dipindi. Ang priority talaga, yung medal potential saka national team. National Okay. team pool. So, ngayong taon kasi, pasok ako sa national team pool. Okay. So, priority ako na ma-fan. Parang every year kasi, na-reset yun. 12 na national team. Ayun yung mga prior na ifa-fan. Prayo siya. So, nare-reset yun in terms of performance mo ng last meet mo? Or ano siya? Hindi, kung sino yung pinakamataas na total. sa category Sa mo. category mo. So, ano pa rin? Kumbaga, sala pa rin talaga siya. Sala pa rin talaga. So, kung talagang hindi kung- enough yung total mo, hindi talaga. sa medal potential din. Pero meron bang like, may solid na yung total medal potential, may mga pagkakataong may hindi pa rin nafa-fund based on experience mo? O talagang prayo yun? Kasi may kita nila yun, di ba? Kung sinong yung mga nananalo. Prayo talaga, yung may medal. Mga medal Medal potential, potential. talaga. So, kahit like total qualified, pero alanganin sa medal Wala. potential, wala alangan. Hindi ka talaga, wala silang pake sa'yo. Gets ko na. Ang tawag lang doon, isa kang mahinang nilalang. Parang naantok na to. 11:30. Last question tayo. Wrap up natin to kasi may pasok ka pa bukas. Oo. Okay lang naman. Okay lang naman. Ilang minuto lang ba kayo? 1 hour? 1 hour Yeah. din. Ngayon medyo ano na yun, wala namang maluwag na yung daan ngayon. Oo. Pero goods lang. Mga Nantok 30 na to. minutes lang. Ayaw kong biyahin yan 30 minutes. Natutuwa ako sa kwentuhan eh. Okay. Wala lang. Na-late kasi kami. Oo. Hindi, tama lang doon. Kasi, nagkaroon kayo ng bukod ba specific. talaga? Oo. Ayun talaga yung Hindi, plano. kung Or- nagsabay kayo nun, Mas possible yun, nasabay kayo. okay. Pero, actually, maganda pa nga nangyari to. Kasi, para sa akin, mas maganda yung individual eh. Kasi mahalungkat mo, kuwari, ito, nahalungkat natin yung buhay mo. Di nila alam yung saan nanggaling si Andy Rice, di ba? Kung nagsabay kayo nun, parang ang mangyayari doon, palitan kayo doon. Mababol tayo 5 oras. Mismo. Sa hindi ba mapofocus Tama. sa'yo? Which is, Tama, sa okay nga. blessing in disguise na late ka. Buti nanood ka kahapon ng ano. Nag-exam din kasi siya, kaya nag-exam ka rin. hintay Okay. ko siya. Saan ka nag-aaral?
Doon Same din. kami. Parehas lang. Parehas din kayo ng year or sino mas matanda? Same na kami pero nag-stop kasi ako Gets. ng pandemic. Isang Pandemic. taon. Okay. Ayoko na online eh. Natutulog lang ako dun. Yun, no? Or buti hindi ko naranasan yun, no? Online. But, online class. Bro, mo, Yun eh, no? maglalaging ka lang. Pundito mo lang yung link. Tulog ka na ulit. Mismo. Ewan ko ako kasi ganun gawain ko Kahit ako, ganun gagawin ko eh, kung naabutan ko yun eh. Diba? Kasi hindi eh. Paano ba? Wala, parang, nakaumay nga yun. Nakaumay. Kasi ako rin yung taong gusto ko may interaction eh. Oo, ako din. Iba pa rin yung interaction mo. Tsaka antoin ka rin talaga kasi. Okay, man. Antoin ka talaga dun. Buti na lang di ko naabutan yun, no? Swerte niya wala yung senior high. Actually, munti ka na ako. Oh? Kami yung last batch na hindi nag-senior high. Kasi yung mga year, kasi high school ako nun eh. Yung year below namin, yun sila yung naabutan. Parang kami yung pinakahuli. Like, bago mapatupad si K-12. Swerte, no? Swerte. Kami yung pinakahuling na parang na-implement na. First year college na kayo. Mismo. Okay. Kumbaga, pag-graduate na kami noon. First year college ka, 17? Ay, 17. Parang ganun. 17 years old. Sarap, 18. No? Sarap. Kumbaga, 20 years old. pag-graduate na kami ng 4th year high school, pa-implement pa lang. So, kinabahan pa kami nun. Kasi, magkikita-12 tayo, di tayo magka-college. Tapos, buti na confirm na, hindi kayo mag-ano. Ayun. Pero yung namin, naabutan. Kasi, ilan dagdag nun? 2 taon. May no? Dapat na graduate na. Pero sa totoo lang, ganun ata sa ibang bansa, no? Like, hanggang 12 talaga sila. Junior high school, may senior high school. 3 taon sa junior, tas 3 taon sa senior. Pero feeling ko, mas effective yun sa ibang bansa. Ang reason na naiisip ko kasi, yung employment nila doon maayos. Like for example, mag-graduate ka ng grade 12 doon, sure ka na hindi ka mahihirapan. Dito kasi, kahit taas graduate ng ka standard ng mo college eh. dito eh. Diba? Sa potato corner nga, kailangan college graduate. Diba? Parang hindi na di kailangan, na talaga. BS pa. Di na talaga makatarungan ng OA talaga, kung sa totoo lang. Kaya, nagigets ko kung bakit effective yung hanggang grade 12 sa ibang bansa. Dito parang, talaga siya. Tatanggalin nga hanggang ngayon. Parang narinig ko nga. Di na nanonood ng balita. May stress lang ako eh. Hinihintay na lang ata. Ay, alam ko na, aprobahan na. Hindi na wala na akong alam sa balita kasi kapag nanonood. Kawawa naman yung mga nag-senior high. Oo. Wala. Paano yun, no? Sayang lang yung mo, parang kinuha, nilagay, tapos binalik. Parang, pangit nun, min. Pero yun mo, paano yung mga nagtayo ng senior high school na mismo building, na, tas mga teachers. Oo. Di ba? Maraming maapektuhan kung ipupull nila. Feeling ko dapat i-stick na nila yan. Kasi parang, nasayang lang yung 2 taon ninyo. Tapos wala din pala. Parang, pangit. Totally. Parang nasayang lang naman talaga. Kasi parang, yung pinag-aaral namin senior high, ganun yung pinag-aaral namin ng college. Mismo. Parang wala. Feeling ko lang parang ang theory ko naman dyan, dagdag dagdag tuition, dagdag kita. Diba? Politika pa rin. Wala it is what it is na lang Kumbaga wala ka nang magagawa. Ganun lang talaga yung sistema. Pero yun, last question since magkakaroon naman ng part 2 to. Since magko-compete ka, hopefully mapopondohan. Oo naman. Bibigyan natin yan ng part 2 to. Sana. Ito yung tinanong ko rin to kay coach mo ano yung mo? Sabihin natin short-term and long-term goal mo sa pagiging powerlifting. Kasi ang sinagot ng coach mo kanina, parang may cap na lang siya kung hanggang kailan siya maging competitive powerlifter. Like, sige, anong nakikita mo? Like, long-term goal mo sa powerlifting? Short-term goal ko ngayon. Short-term muna. After junior year ko, di mo na maging competitive siguro. So, may off-season ka na matagal, ganun? Off-season na matagal talaga ang bahala ko. Kasi open na yun, Like, iba na yun In long-term ko, papalakas. Tapos sa ako maging competitive siguro ulit pag gano'n na. Kasi pagpalag-palag na yung numbers. Kasi doon naman na tayo sa reality. Siguro, balik muna akong 83. Pwede. Balik muna akong 83 dito sa local. Dito ako magpalakas ng 80. Putik makakalaban kita. 83 pa naman ako.
Yari na. 74 na lang ako. Siguro, nuts lang, nuts. Sa That's nuts. lang. Nuts lang ang lalaro. That's Or lang. depende. Ganun Ayun. talaga eh. Kumbaga, Parang, hindi ko pa na, yung, full potential ko sa 83. oh, man. Kasi, nung Ronuts, take to 2 attempts lang yung nakuha ko dun eh. Nung Ninoy? Oo. Ninoy. Pero nag-champion ka nun, di ba? Nag-champion. Junior tour, parehas. Both. Open Junior. Open. Ang Kasi nakapat- dalawang- Sino dalawang- nakatapat mo dun sa 83 ng time na yun? Saan? Nung Sa Nationals? Oo. Si Sorima. Ay, nabama ko si Sorima nun eh. Naalala ko yun eh. Oo. Sa Ninoy. Sorima, si Pritz, saka si Angelo. Fritz sa Cebu. Oh, Si tas Panerio. yung taga Baguio, si Doc ba yun? Sa doktor yun eh, si D. Cuevan ba yun? Hindi ko nakilala yun, men. Siya competitive din sa 83. Oo. Tas Pero ngayon, parang meron pa isa eh, kaso di natuloy kasi parang nagkasakit ata siya. oo. Si Mangoba ba yun? Hindi ko Gilbert Mangoba yun. Hindi ko- Ayun, solid. Parang sounds familiar pero di ko masyadong. Parang nag-attempt din yun ng Cebol ng deadlift record Oo. sa 83. Oo. 300 o 300.5 bata. Nakuha. Sayang magandang laban sana kami ng tatlo. Oo, man. Kami ni Chance kasi Gilbert sa. Pero ngayon, undecided ka pa? Like, wala ka pang final, like, thoughts about weight class? Nandun ka pa rin, nagtuturn ka pa rin between 83 and 93? Oo. Titinan ko pa kung saan talaga yung Sabagay, yung edad, nandun dyan ka Pero sa ayun talagang, siguro, kung, dito, local 83 talaga. It's international 93. Gets. Kasi, parang, alam mo yun, pag sa international, punta ibang bansa, gusto mong mag-enjoy eh. Mismo. Like, i-deprive mo yung sarili mo sa pagkain kasi, pag nandun biruin ka. mo, sa ibang bansa, dapat mag-enjoy ka rin eh. Diba? Mga ibang bansa ka, lumbay ka, no? ibang bansa, tapos, Dehydrated ka. Tik yan. parang ayoko nang ganun eh. Siguro kung kung competitive na ako talaga. Pwede. naman siguro. Oh, men, kasi dadating ka rin sa point na ganun eh. Kasi, Oo. kumbaga, mag-iiba at mag-iiba pa rin eh. Oo. Depende yan eh. Kung baka, takas nga ng body weight ko ngayon. Ilan ka ngayon? Parang nag-walking weight ako ng 95 eh. 95. Oo, highest ko ngayon. Ayun ang highest ko. Oo. Ayun, parang na-reach ko ulit ngayon. Sabagay, kasi, hindi talaga ako nagtatrack ngayon eh. Parang, alam mo yun, may pagkain ako na pang prep. Oo. Tapos may dagdag pa. Ah, At tulad ngayon, ito. extra lang yan. Extra lang pero yan. may pagkain pa. So, ako. Pero, Naka- usually, naka-maintenance ka or surplus ka? Usually. Maintenance lang. Naka-maintenance Pero lang. parang kahit kasi hindi ako naka-prep, may meal prep pa rin ako eh. Good. Tas, Which is good. dagdag na lang. Parang extra calories, ganun. Oo. Kung may protein, sige, ayos din. Oo. Pero yung protein, di ko pinapabayaan yung protein. Yun talaga. talaga. Sobrang. Yung carbs, sobrang daling habulin yan. Ano lang yan? Pero yun mo, magano ka lang ng matamis na dessert. Oo. Okay na yan. At May saka, energy ka actually, na. minang swerte nga natin in terms of carbohydrates. Kasi, Oo, sa, ang daming nagsasabi na mamahalan sila sa kanin. Sobrang mura ng kanin dito. Nalaman ko na ang mahal ng kanin sa ibang bansa. May mga napanood ang vlogger. Alam mo yung mga kanin nila dun? Uncle John's pa nga pangalan yun eh. Yung mina-microwave boy. Tapos parang $5 ata each or isang something. serving lang, no? Ganun lang yun, Mino. 1 cup of rice lang sa atin. Yung tagdo-12 lang or tag-15 lang sa karinderya. Ano ito? Legit pala talaga yun. Pero nalaman ko, kasi Asia kasi, crop eh, di ba? Sa kanila, ang source of carbohydrates ata nila, potato. Potato talaga. Or pasta, or bread. Mm. Yun yung parang source nila. Kanin meron, pero mahal talaga. So, Ayun. 93 talaga. Siguro international, local. Long term. Long term, ano naisip mo? Like plano ka bang magtumawid sa coaching? Or anong naisip mo doon? Or mag-stick ka pa talaga sa powerlifting? Gusto ko talaga powerlifting. Pero siguro, syempre, focus muna sa studies. Sa bagay, no? After nun, gusto ko talaga kasi maging coach. Kaya nag-isip ko rin maging PT. Oo. Which is align talaga. Align talaga sa career Parang mo. mas magandang credentials. Mismo. Kasi kung magko-coach, kasi yun din talaga bala ko. Kasi parang
may enjoy ko siyang gawin eh. Mismo. So, parehas pala kayo ng course ni like, ano? Oo. BSPT. Shoutout sa'yo, Laika. Shoutout kay Laika. Kala ko magte-training yun dito, hindi ba? Baka bukas pa yun. Bukas pa yun. Usually, gabi yun siya. Sayang, di natin nakasabay. Oo, pero ngayon, ganitong oras siya nagte-training. minsan, basta, usually, tumadating yun 9 or 10. Tapos siya na lang mag-iisa dyan. Tapos tatawagin na lang ako pag nag-papaspat ng bench press. So, pero yun nga. Pero, yun. So, may plano ka rin talaga mag-coach. Kasi, sabi ni Adrian kanina, parang may cup na lang din siya kasi mag-focus na siya ng coaching din niya. Gusto niya may gusto ka ba bang itry na sports maliban sa powerlifting or decided ka na powerlifter ka? Minsan gusto kong bumalik ng bodybuilding. Pwede rin. Parang, ngayon kasi parang, di ako okay sa physique ko eh. Ewan ko, di ko alam kung body dysmorphia lang. Feeling ko. Sabi Since mataas yung body fat mo. Oo, tapas. Hindi mo maiwasan mag-compare eh. Like, doable naman to, ba't di ko ginagawa to? Parang ganun. Pero wala. Kumbaga sa ngayon feeling ko maraming pwedeng magbago eh. Gusto ko kasi parang bago ako mag-coach, padamihin ko muna yung credentials. Mismo. Credentials talaga. Pag nag-coach ako, pakita ko lang. Ganito. Ito experience ko. Mismo. May napatunayan na yun yung pinaka-mahalaga talaga. Like, huwag kang mag-demand ng mataas na pay kung wala kang credentials talaga. Ayun talaga. Like, yun talaga. Kaya gusto ko rin, nagko-coach ako ngayon pero sa mga friends. Ako rin akong ginawa ko like guinea pig, like for example. Guinea pigs. Like katulad ng athlete ko isa ngayon na siya, si Alfred. Yun yung mga parang sige libre kong coach pero susundin nyo lang yung gagawin no. Parang testing the waters ba kung effective ba tong ginagawa ko. Kasi mahirap kasi maningil ka. Tapos hindi naman pala effective yung ka lang Oo, men. Kumbaga, 'di ba? Parang kapal naman ang mukha mo noon, parang maniningil ka. Hindi ka pa nga nakapag-compete or something na wala pang resulta yung ginawa mo. Mga ganun. Ang daming ganun yan. Marami, men. Okay lang naman like mag-coach ka pero kumbaga, syempre nagbabayad sa'yo eh. Dapat like, quality ibigay mo pa rin naman yung service na hinihingi nila. Hindi lang yung basta copy-paste ka lang sa internet. Gets mo yun? Parang, kasi hindi mo rin may iwasan na magkakaparehas tayo ng program at some point. Kasi at the end of the day, pare-parehas lang naman talaga tumatakbo. Like, may volume block, may strength block, may peaking block, magpupul ka ng volume, magte-taper ka. Pare-parehas lang. Ano yung weakness mo? Kung ito yung effective na di ba? Malamang magkakaparehas tayo. Mismo. Kasi kaya hindi sobrang mataas ang chansang may magkakaparehas. Kasi huwag kayong magtaka nun kasi malay mo, parehas naman talaga kayo. Like, dyan kayo nagpo-progress. Kumbaga, ba't mo pa iibahin? Wala namang, alam mo yun. Kumbaga, if ain't broke, don't fix it naman. Tama. Pero yun nga. So, mag-aalas 12 na at babiyahe pa kayo. Gagawa na lang tayo ng part 2 neto. Pero, maraming salamat talaga. Marami pa akong gustong tanong pero part 2 na lang yun. Ang dami pang, kanina rin kami ni Adrian bitin Pero at least, dumating na ba kami? 2 hours so, parehas lang kayo. Ganun. Almost 2 hours, men. Imagine mo, almost 2 hours nakaupo siya. Gutom ka na ba? Sige, kain tayo. Shoutout sa'yo, men. Shoutout kay Ann sa girlfriend ko. Uy, paras. AJ. Ann din yung girlfriend ko Feby naman siya. Feby Ann. Ikaw, Ann. Angela. Ann. Shoutout sa'yo, men. Tawag dito. Message mo lang ako dun sa yung may free t-shirt to. Pero yun nga, men. Maraming salamat, men. Dahil napaunlangan mo. Thank you, men. Sa first time natin nagkausap ng gantong tatlo. Pag nakikita tayo sa meet, tanguan lang. Siyempre, di ba? Busy, di ba? Busy, under si ganito, ganyan. Pero nakakatuwa lang. Pero, hopefully, marami pang makausap na ganito, no? Parang, kasi, feeling ko wala naman meron bang, like, powerlifting podcast sa Pilipinas. Wala pa naman, di ba? Ito pala. Sana ma-push natin tong ganito. Kasi sana lumaki. Kasi di ba, kung tayo nga nanonood ka ba ng mga King of the Lift na podcast? Oo. Minsan or clips lang, depende. Eto, napanood ko lang yung kila sa 66. Yan. Tatlo sila. Alam mo yun, kumbaga kasi naisip ko rin ang reason ko rin kung bakit ako nagganto kasi
kung tayo nga pag nakikinig tayo ng mga ganun, may napupulot tayong Oo. aral What if, kung tayo yung gumawa, paano kung, para may sinabi ka kanina, may naka-encourage na like Oo. bata nagbubuhat, edi nakatulong tayo ng di natin alam. Oo. Like parang ganun. Kumbaga, Bagay. i-take mo lang kung ano yung makatulong sa'yo. sa'yo. Nagsimula, di ba? Mismo. Napanood tayo. Ganun. Mismo. Tas tinatak na sa Kasi sayang kasi ang reason ko rin behind doon, kung gusto, kaya ako kung pinusto, for example, nagkikwentuhan kayo between set, yung pinagkikwentuhan mo, parang makakatulong pala sa isang tao na yun. Oo. I-podcast na lang natin yan, kaysa magkwentuhan tayo ng walang saysay, na tumagal pa tayo sa gym. I-podcast na lang, pero yun nga, men. Tama. Sobrang, gagawin natin ito ng part 2 kasi, Katrabaho magko-compete ka ka. Mamaya pa naman yun, men, mga alauna. All goods Alauna. wala naman akong problem sa Pero men, marami talaga Ayan. salamat. May gusto ka bang i-shoutout, men? Shoutout sa mga teammate ko. Shoutout kay Payos, nagpapa-shoutout. You know? You know. Ayun lang. Ikaw may gusto kang shoutout? Shoutout sa RPE. Yun. Ayan. Ano ba? Ayun, sa coach mo rin, men. Shoutout Kanina, kay maraming coach. salamat. And L1 Philippines, code RPE05. Ano yung code nyo? Code MCA05. Oo. Check out lang. Pag check out, pili Check na lang nyo kayo yung kung website, anong... Tapos, lagyan nyo yung mga code namin. Yan. For ilang percent discount? 5% yun, men. 5% 5% din yun. discount yun. Imagine nyo. Makasave Mag-check kayo. out kayo ng 50,000. Oh, may 5% kayo doon. Pero yun nga, men. And of course, sa mga continuous pa rin ang pre-order ng RPE shirt and oversize shirt, message na lang yung IG. Meron kaming bagong launch na shirt ngayon, which is yung Independence Day release. I-message na lang kung gusto mag-order. ETA is second week of July. And meron ba yung yun lang naman, no? Ayun, Power Dragon pala. Power Dragon Philippines, L1 Philippines, RPE, and of course, kanina suot ko yun Off Gear. Si Off Gear. Off Gear. Shoutout kay Liam. Off Gear. Ano ba? Solid din yan. Hustle Athletics. Shoutout sa inyo, men. Hopefully, makausap ko yung mga owner niyan. Hopefully. Mag-usap tayo, men. Yan lang. Si Up Gear. Ikaw, Solid din yan. sabihin ka pa? Wala na. Wala naman. All goods na. Up Gear. Hasseltix. And shoutout sa mga lahat ng mga powerlifter sa Pilipinas, men. Ano pa? Mag-grow pa tayo. Hopefully. Yan lang, men. Men, maraming salamat ulit. Thank you, I Paps. really appreciate it. Babalik kami dito. Yes, sir. Sabay-sabay na kami. Yan. Maganda yan. Sabay-sabay. Marami tayo dito. Let's go. Let's go. Thank you, men. Let's G.